Kung sasayaw ka ng balse, lilinisin ko ang bulwagan. Tawa ng bilyonaryo sa harap ng 200 na panauhin. Nilunok ng empleyada ang kaniyang mga luha, ngunit nang magsimulang tumugtog ang orkestra, may ginawa siya na nagpatahimik sa lahat. Ang malaking bulwagan ng Imperial sa Alcantara Grand Hotel ay nagniningning na tila ba ang mga bituin ay bumaba mula sa langit upang lumapag sa bawat kandelabra ng kristal. 200 tao na nakasuot ng pinakamagagarang tela na kayang bilhin ng pera. Okupado nila ang espasyo. Ang kanilang mga tawanan at pag-uusap ay humalo sa mahinang bulong ng isang orkestra na nag-aayos ng kanilang mga instrumento para sa pinakaaabangang kaganapan ng taon, ang taunang charity gala ng Alcantara Foundation. Naglalakad si Maria Marisol de la Cruz sa pagitan ng mga anino ng pasilyo ng serbisyo, itinutulak ang isang kariton na puno ng mga produkto ng panlinis. Ang kaniyang mga kamay, na natatakpan ng dilaw na guwantes sa trabaho, ay bahagyang nanginginig habang tinitingnan niya sa siwang ng pinto, ang ningning na hindi niya kailanman kayang hawakan. Siya ay 24 taong gulang, ngunit ang kaniyang mga mata ay may daladalang bigat ng buong buhay na sakripisyo. Fuentes, kailangan mong linisin ang natapon sa silangang pakpak. Ngayon na, ang matalim na boses ni Aling Nena Reyes, ang supervisor ng paglilinis, ang nagpagising sa kaniya mula sa pagmumuni-muni. Opo ma'am, agad na kinuha ni Marisol ang kaniyang kariton at nagtungo sa direksyon na sinabi. Ngunit ang kaniyang daan ay nagpilit sa kaniya na dumaan sa gilid ng pangunahing bulwagan. Sinubukan niyang maging invisible tulad ng dati, tulad ng itinuro ng kaniyang lola na dapat maging ang mga taong katulad nila mga anino na may silbi na mas pinipiling huwag makita ng mundo. Ngunit ng gabing iyon, may ibang plano ang tadhana. Si Don Ricardo Alcantara, ang host ng kaganapan at may-ari ng pinakamalaking imperyo ng hotel sa bansa, ay nasa gitna ng bulwagan na napapalibutan ng mga tagapuri. Siya ay isang lalaking 52 taong gulang na may perpektong suklay na kulay abo na buhok at ang uri ng ngiti na kayamanan lamang na minana at pagmamataas na pinayaman ang makakaukit sa isang mukha. Ngayong taon magbibigay kami ng 3 milyong piso sa pundasyon. Anunsyo niya na may resonating na boses, sinisigurado na narinig ng lahat. Dahil kami, ang mga may pribilehiyo na isinilang, ay dapat tumulong sa mga hindi gaanong mapalad. Ang mga pumapayag na tawanan ng kaniyang mga panauhin ay pumuno sa hangin. Mga kopa ng champagne ang itinaas sa pagdiriwang at pagkatapos ay sumabit ang isa sa mga gulong ng kariton ni Marisol sa gilid ng alpombra. Hindi ito malakas na tunog, bahagyang isang metalikong ingay, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang orkestra ay huminto sa pagtugtog upang maghanda para sa susunod na piraso. Ang katahimikan ay nagpalakas sa ingay na tila ba isang kulog. 200 ulo ang lumingon sa kaniya. Naramdaman ni Marisol na nawala ang kulay sa kaniyang mukha. Sinubukan niyang palayain ang gulong na may mga diskretong galaw, ngunit habang mas hinila niya, mas lalo itong sumabit. Nagsimulang umakyat ang takot sa kaniyang lalamunan na parang lason na galamay. Ano ang mayroon tayo dito? Ang boses ni Don Ricardo Alcantara ang pumutol sa katahimikan na parang kutsilyo. Lumapit ang bilyonaryo na may mabagal, sinasadya na mga hakbang, na parang isang mandaragit na nakakita ng madaling biktima. Sinundan siya ng kaniyang mga panauhin ng tingin, ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may cruel na pag-asam ng mga nasisiyahan na masaksihan ang pagkapahiya ng iba. Senyor Alcantara, pasensya na po. Ako lang sinubukan ni Marisol na ipaliwanag, ngunit nahirapan siya sa mga salita. Ikaw lang ang nakagambala sa pinakamahalagang kaganapan ng taon. Tiningnan siya ni Don Ricardo mula ulo hanggang paa na may bahagyang paghamak. Alam mo ba kung magkano ang bawat segundo ng gabing ito? May ideya ka ba kung sino ang mga taong narito ngayong gabi? Pasensya na po, senyor. Aksidente lang po. Aksidente, ulit ni Don Ricardo na lumingon sa kaniyang mga panauhin na may mapanuyang ngiti. Sabi ng dalaga ng kariton, aksidente raw. Ilang nerbiyos na tawanan ang lumabas mula sa publiko. Naramdaman ni Marisol ang daan-daang mata na nakatitig sa kaniya na parang mainit na karayom. Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Tanong ni Don Ricardo. Bagaman ang kaniyang tono ay nagpapahiwatig na hindi niya talaga mahalaga ang sagot. Marisol po, senyor. Maria Marisol de la Cruz. Mabuti, Maria Marisol de la Cruz. Binigkas ng bilyonaryo ang kaniyang pangalan na tila ito ay isang maruming bagay. Nakikita mo ba ang bulwagang iyan? Nakikita mo ba ang mga mag-asawa na naghahanda para sa opening waltz? Tumango si Marisol.
Hindi nangangahas na itaas ang kaniyang tingin mula sa marmol na sahig. Iyan ay sining, kultura, tradisyon. Ang Vienna Waltz ay nangangailangan ng taon ng pagsasanay, likas na gilas, pinong edukasyon. Huminto si Don Ricardo na may dramatiko. Mga bagay na tulad mong tao ay hindi kailanman maiintindihan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakapigil hininga. Narinig ni Marisol ang tibok ng kaniyang sariling puso sa kaniyang mga tainga. Bawat pulso ay nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang lugar sa mundo. Senyor, pakiusap, bulong niya. Pakiusap. Ano si Don Ricardo ay yumuko sa kaniya. Ang hininga niya ay amoy mamahaling champagne. Gusto mong sumayaw? Iyon ba yon? Nagkagulo sa bulwagan ng mga tawanan. Halos matapon ng isang babae malapit kay Don Ricardo ang kaniyang kopa sa sobrang tawa. Gusto raw sumayaw ng janitress ng balse, sigaw ng isang tao mula sa likuran. Isayaw niya ang kaniyang mop. Dagdag ng isa pang boses. Naramdaman ni Marisol na nagbabanta ang mga luha na tumakas mula sa kaniyang mga mata, ngunit tumanggi siyang bigyan sila ng kasiyahan. Kaniyang kinuyom ang kaniyang mga kamao sa loob ng kaniyang dilaw na guwantes nang napakahigpit na sumakit ang kaniyang mga buko-buko. Tila napansin ni Don Ricardo ang kaniyang pagtutol at may bumusilak sa kaniyang mga mata na panibagong mali siya. Gumawa tayo ng isang bagay na interesante. Anunsyo niya na itinaas ang kaniyang kopa upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang dalagang ito ay malinaw na gustong maging bahagi ng ating pagtitipon. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? Ang bulong ng pagkalito ay lumaganap sa bulwagan. Kung sasayaw ka ng balse, lilinisin ko ang bulwagan. Nagpakawala si Don Ricardo ng isang nakakagulat na tawa na tumitingin direkta kay Marisol. Iyan ang aking alok. Kung kaya mong sumayaw ng disenteng balse, ako mismo ang kukuha ng iyong kariton at lilinisin ang sahig na ito sa harap ng lahat ng aking mga panauhin. Ang mga tawanan ay umabot sa isang nakakabingi na crescendo. Ang ilang mga panauhin ay pumapalakpak, ang iba ay kinukuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang palabas. Sige na, huwag kang mahiya, patuloy ni Don Ricardo na iniabot ang kaniyang kamay sa isang parodiya ng imbitasyon. Ipakita mo sa amin kung ano ang kayang gawin ng isang janitress sa isang dance floor. Gusto ni Marisol na tumakas. Bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na tumakas mula sa bangungot na iyon, na bumalik sa mga anino kung saan siya nabibilang. Ngunit may mas malalim, isang bagay na matagal nang inilibing, ang nagsimulang magising sa kaniyang kalooban, isang alaala. Siya ay 7 taong gulang. Nakatayo siya sa isang ballet studio, tinitingnan ang kaniyang sarili sa salamin na may mga mata na puno ng pangarap. Ang kaniyang lola Corazon ay nakaupo sa isang sulok na nakangiti na may tahimik na pagmamalaki na ang mga lola lamang ang nakakaalam. May talent ka, anak ko, sabi ng kaniyang lola ng gabing iyon. Ang sayaw ay nasa dugo mo. Ang nanay mo ay ganoon din. Kapag sumasayaw siya, humihinto ang mundo upang manood. Hindi kailanman nakilala ni Marisol ang kaniyang ina. Namatay ito sa panganganak. Iniwan siya sa pangangalaga ng isang lola na nagtatrabaho bilang tagalinis sa mga bahay ng iba upang makapagbayad ng mga klase sa bale ng kaniyang apo. Sa loob ng 10 taon, nag-aral si Marisol ng classical dance sa isang maliit na akademya sa kapitbahayan. Siya ay matalino, may talento, nakatakdang sa malalaking bagay hanggang sa nagsara ang akademya dahil sa kakulangan ng pondo nang siya ay bini 17 taong gulang, hanggang sa nagkasakit ang kaniyang lola at nilamon ng mga bayarin sa ospital ang bawat sentimo, hanggang sa ang mga pangarap ay naging luho na hindi nila kayang bilhin. Ngayon, 7 taon na ang lumipas, nililinis ni Marisol ang mga sahig ng mga tao na hindi kailanman malalaman kung ano ang ibig sabihin ng isakripisyo ang lahat para mabuhay. At, sige, ang walang pasensyang boses ni Don Ricardo ang nagbalik sa kaniya sa kasalukuyan. Sasayaw ka ba o mananatili kang nakatayo diyan na parang estatwa? Itinaas ni Marisol ang kaniyang tingin sa unang pagkakataon. Ang kaniyang mga mata, basa at naglalagablab ay nagtagpo sa mata ng bilyonaryo. Wala po akong kapareha, sabi niya na halos hindi marinig ang boses. Walang kapareha, ulit ni Don Ricardo para sa kasiyahan ng kaniyang madla. Ano bang klaseng dahilan yan? Bueno, huwag kang mag-alala. Sigurado ako na ang isa sa aking mga panauhin ay handang, hindi, teka, kalimutan mo na. Walang sino man dito ang gugustuhin. Ako ang sasayaw sa kaniya. Ang boses ay lumabas mula sa likuran ng bulwagan at ang lahat ng ulo ay lumingon upang makita kung sino ang nagsalita.
Isang batang lalaki na mga 30 taong gulang ang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot siya ng isang perpektong smoking, ngunit may kakaiba sa kaniya. Wala siyang pagmamataas ng ibang mga panauhin. Ang kaniyang malalim na kape na mga mata ay tumingin kay Marisol hindi na may panunuya, kundi may isang bagay na hindi niya matukoy. "Carlo!" Sumimangot si Don Ricardo. "Ano ang ginagawa mo?" "Tinanggap ko ang hamon mo para sa kaniya," sagot ng binatilyong nagngangalang Carlo. "Sabi mo, kung sasayaw siya ng disenteng balse, lilinisin mo ang bulwagan. Ako ang kaniyang kapareha." Umabot sa panibagong antas ang mga bulungan. Narinig ni Marisol ang mga fragment ng pag-uusap. Hindi ba't apo siya ni Alcantara na bumalik mula sa Europa? Bakit niya gagawin iyon? "Carlo, nakakatawa ito." Sirit ni Don Ricardo sa pagitan ng kaniyang mga ngipin na wala sa unang pagkakataon ang kaniyang composure. "Ito ay isang biro, isang libangan. Hindi mo kailangan isang pustahan. Ito ay isang pustahan, Tito." Huminto si Carlo sa harap ni Marisol at iniabot ang kaniyang kamay. Sa pagkakataong ito ay may tunay na kagandahang asal. "Maaari mo ba akong bigyan ng sayaw na ito, Binibini?" Tiningnan ni Marisol ang nakalahad na kamay na parang isang mirage sa disyerto. Lahat sa kaniya ay nagsasabi na ito ay isang bitag, isa pang paraan upang ipahiya siya. Ngunit may isang bagay sa mga mata ng lalaking ito, isang bagay na nagpaalala sa kaniya ng kaniyang lola nang sabihin ito na huwag niyang hahayaang sinuman ang magnakaw ng kaniyang dignidad. "Hindi ko po kaya," bulong niya. "Wala po akong damit. Wala po akong angkop na sapatos." Hindi mo kailangan ng anuman diyan," malumanay na sagot ni Carlo. "Kailangan mo lang sumayaw." Sa sandaling iyon, nagsimulang tumugtog ang orkestra ng mga unang nota ng Ang Asul na Danube ni Strauss. Ito ang opening waltz, ang pangunahing piraso ng gabi. Nakangiti si Don Ricardo Alcantara na may pagmamataas. Sigurado siya na ang empleyadang ito ay magmumukhang tanga, na madadapa sa sarili nitong mga paa, na kumpirmahin sa harap ng lahat na ang mga taong kabilang sa kaniyang klase ay hindi nabibilang sa mga bulwagang ito, maliban sa paglilinis. Ang hindi niya alam, ang hindi kayang isipin ng sino man sa bulwagang iyon, ay malapit na nilang masaksihan ang isang bagay na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Kinuha ni Marisol ang kamay ni Carlo. Ang kaniyang dilaw na guwantes ay labis na umangat sa eleganteng suit ng binata, ngunit tila hindi niya ito napansin. O kung napansin man niya, hindi niya ito inalintana. "Marunong ka bang sumayaw?" tanong niya sa mahinang boses, para lang sa kaniya. "Dati po," sagot ni Marisol. "Matagal na po." Kung gayon alalahanin mo, ang mga unang bahagi ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. 200 tao ang nakahinga, handa para sa palabas nang makita ang isang janitress na mapahiya sa publiko. Ngunit nang gumawa ng unang hakbang si Marisol, may kakaiba ang nangyari. Naalala ng kaniyang katawan ang mga taon ng pagsasanay, ng sakripisyo, ng pagmamahal sa sining na naging tanging kanlungan niya sa pagkabata. Nagising sa bawat kalamnan, sa bawat hibla ng kaniyang pagkatao. Ang dilaw na guwantes ay hindi na mahalaga. Ang uniforme ng trabaho ay naglaho. Ang natira lamang ay ang musika, ang galaw, ang ganap na kalayaan na magpadala. Ang kaniyang mga paa ay dumulas sa marmol na parang isinilang para sa sandaling iyon. Ang kaniyang perpektong postura, ang kaniyang walang kapintasan na gilas, bawat pagpihit, bawat hakbang, ay isinagawa na may katumpakan ng isang propesyonal na balerina. Ang bulwagan ay tahimik. Ang mga telepono na inilabas upang i-record ang kaniyang pagkapahiya ay nakakuha ngayon ng isang bagay na ganap na kakaiba. Ang mga mapanuyang ngiti ay naging ekspresyon ng pagkamangha. Ang mga kopa ng champagne ay nakabitin sa kalahati ng daan patungo sa mga labi na nakabuka sa pagkamangha. At si Don Ricardo Alcantara, sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, ay nawalan ng kulay sa kaniyang mukha. Ginabayan ni Carlo si Marisol na may kasanayan ng isang taong marunong din sa sining ng sayaw, ngunit tila nagulat din siya sa kaniyang nasasaksihan. Ang babaeng ito ay hindi lamang marunong sumayaw. Ang babaeng ito ay pambihira. Nang umabot sa crescendo ang musika, nagsagawa si Marisol ng serye ng mga pagpihit na nagpatigil sa hininga ng lahat. Ang kaniyang katawan ay gumalaw na tila walang gravity, na tila ang mismong hangin ay humihiwalay upang bigyan siya ng daan, at pagkatapos, bigla ang natapos ang musika tulad ng pagsisimula nito. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nasa gitna si Marisol ng bulwagan, humihinga ng hininga. Ang kaniyang mga pisngi ay namumula.
Ang kaniyang mga mata ay nagniningning na may isang bagay na nakalimutan niya na umiiral, pagmamalaki. Mahinahon siyang hinawakan ni Carlo. Tinitingnan siya na may halo ng paghanga at kuryosidad na hindi niya alam kung paano bigyang kahulugan. At pagkatapos, mula sa isang lugar sa likuran, may nagsimulang pumalakpak. Ang palakpakan ay lumaganap na parang apoy. 1, 2, 10, 50, 200 tao ang nakatayo, pumalakpak sa janitress na sumayaw na parang isang bituin lahat, maliban sa isa. Nanatiling walang galaw si Don Ricardo Alcantara. Ang kaniyang mukha ay isang maskara ng galit na bahagyang napigilan. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa emosyon, kundi sa poot. Ang babaeng ito, ang walang kuwentang empleyadang ito, ay kakahiya lamang sa kaniyang sariling kaganapan sa harap ng pinakamahalagang tao sa bansa. "Sige tito," ang boses ni Carlo, ang pumutol sa palakpakan. "Sa tingin ko, may bulwagan kang lilinisin." Ang mga tawanan na sumunod ay hindi na cruel. Ang mga ito ay tunay na katuwaan sa hindi inaasahang pagbabago ng mga kaganapan. Ngunit hindi nagdiriwang si Marisol dahil habang tinitingnan niya ang mukha ng bilyonaryo, may nakita siya na nagpakilabot sa kaniya, paghihiganti, malamig, kalkulado, mapagpasensya. Hindi ang uri ng lalaki si Don Ricardo Alcantara na nakakalimot ng isang pagkapahiya at siya ay kakahanay lamang sa kaniyang mga kaaway. Hindi pa ito tapos, bulong ng bilyonaryo ng napakababa na si Marisol lang ang nakarinig. "Sisirain kita. Hindi ko alam kung sino ka o kung saan ka nanggaling, ngunit bago matapos ang linggong ito, gugustuhin mong hindi ka kailanman tumapak sa aking bulwagan." Nakaramdam si Marisol ng kilabot na gumapang sa kaniyang likod, ngunit bago pa siya makasagot, lumitaw si Aling Nena Reyes sa kaniyang tabi. Hinawakan ang kaniyang braso ng mahigpit. "Ano ang ginawa mo?" sirit ng supervisor. "May ideya ka ba sa ginawa mo?" "Sumayaw lang po ako," sagot ni Marisol, bagaman nanginginig ang kaniyang boses. "Hindi, tangang bata. Kakadeklara mo lang ng giyera sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa." Tiningnan siya ni Aling Nena na may halo ng takot at isang bagay na maaring paggalang at wala kang ideya kung ano ang kaya niyang gawin. Habang siya ay hinihila patungo sa mga pasilyo ng serbisyo, huling tumingin si Marisol sa bulwagan. Pinagmamasdan siya ni Carlo na may hindi matukoy na ekspresyon. Ang mga panauhin ay nagbubulungan sa isa't isa at si Don Ricardo Alcantara ay nasa telepono na nakikipag-usap sa isang tao na may ekspresyon ng mortal na determinasyon. Ang hindi alam ng sinuman, ang bahagya pa lamang nadiskubre ni Marisol ay ang sandaling ito ay simula pa lamang dahil inilibing sa kaniyang nakaraan ay may mga lihim na nag-uugnay sa kaniyang kapalaran sa Imperyong Alcantara sa mga paraan na hindi kayang isipin ng sinuman. Hindi lang namatay sa panganganak ang kaniyang ina. Hindi lang isang domestic helper ang kaniyang lola at si Don Ricardo Alcantara ay may mas malalim na dahilan upang kamuhian siya kaysa sa maaaring hinala ng sinuman. Malapit nang lumabas ang katotohanan at kapag nangyari iyon, walang babalik sa dati. Ang pasilyo ng serbisyo ng Alcantara Grand Hotel ay amoy disinfektante at takot. Naglakad si Marisol na may nanginginig na mga binti habang hinihila siya ni Aling Nena Reyes papalayo sa pangunahing bulwagan, papalayo sa palakpakan na umalingaw-ngaw pa rin na parang malayong eko. "May ideya ka ba sa ginawa mo?" Sirit ng supervisor sa pagitan ng kaniyang mga ngipin, mahigpit ang kaniyang hawak sa braso ni Marisol. "May kaunting ideya ka ba?" "Sumayaw lang po ako," ulit ni Marisol, bagaman ang kaniyang boses ay tila walang laman kahit sa kaniya mismo. "Sumayaw ka lang." Biglang huminto si Aling Nena. Iniharap siya upang tingnan siya direkta sa mga mata. "Pinahiya mo sa publiko si Don Ricardo Alcantara, ang taong pumipirma sa ating mga tseke, ang taong kayang sirain ang buhay ng sinumang tao sa isang tawag sa telepono." Ang mga salita ay bumagsak kay Marisol na parang mga bato. Ang adrenaline ng sayaw ay nagsisimulang mawala, iniiwanan lamang ang isang nakakapanlamig na walang laman sa kaniyang dibdib. "Siya po ang nauna na nanghiya sa akin," bulong niya. "At ano ngayon?" Nagpakawala si Aling Nena ng mapait na tawa. Kaya niyang ipahiya ang sino mang gusto niya. Siya ay isang Alcantara. Tayo ay wala, Marisol. Wala. Kailan mo iyan maiintindihan? Bago pa makasagot si Marisol, bumukas ang pinto ng pasilyo na may malakas na tunog. Isang eleganteng babae na mga 45 taong gulang ang lumitaw sa bukana. Nakasuot siya ng isang damit na marahil ay mas mahal kaysa sa taunang sahod ni Marisol at ang kaniyang ekspresyon ay may halong kuryosidad at isang bagay na tila pinipigilang katuwaan. "Kaya ikaw pala ang sikat na mananayaw," sabi niya na may melodyosong boses.
Lahat ng nasa bulwagan ay pinag-uusapan ka. Agad na yumuko si Aling Nena bilang tanda ng kaniyang pagsuko. Doña Alcantara, humihingi po ako ng tawad sa pag-uugali ng empleyadang ito. Ito po ay inaalis na sa pasilidad. Nakaramdam si Marisol ng kilabot nang marinig ang apelyido. Isa pang Alcantara, hindi ganoon kabilis. Itinaas ng babae ang isang perpektong manicured na kamay. Gusto ko siyang kausapin ng kami lang. Pero Doña, ang Senyor Alcantara ay nagbigay ng tiyak na utos. Maraming utos ang aking asawa, putol ng babae, na may ngiti na hindi umabot sa kaniyang mga mata. Ako si Doña Aurora, Aida Alcantara at sa hotel na ito, ang aking mga utos ay mahalaga rin. Nag-alinlangan si Aling Nena, malinaw na nahuhuli sa pagitan ng dalawang kapangyarihan na hindi niya alam kung paano balansehin. Sa huli, tumango siya ng matigas at umalis sa pasilyo, ngunit hindi bago bigyan si Marisol ng isang babala. Naghintay si Doña Aida hanggang sa ganap na nawala ang mga yapak ng superbisor. Pagkatapos ay pinagmasdan niya si Marisol na may intensidad na nagparamdam sa kaniya na parang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Saan ka natutong sumayaw ng ganoon? Direktang tanong niya. Sa isang akademya po sa kapitbahayan. Matagal na po. Anong akademya? Akademya ng Sayaw ng Bituin. Nagsara po nang ako ay 17 taong gulang. May nagbago sa mukha ni Doña Aida. Marahil ay isang kislap ng pagkilala o ng isang bagay na mas malalim na hindi matukoy ni Marisol. Bituin, ulit niya ng dahan-dahan. At sino ang guro mo? Siya po ay nagngangalang Lola Elena Garcia. Siya po ang nagtatag ng akademya sa sarili niyang ipon. Nagtuturo po siya ng classical ballet sa mga batang babae na hindi kayang magbayad ng mamahaling paaralan. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na naririnig ni Marisol ang kaniyang sariling tibok ng puso. Lola Elena Garcia, binigkas ni Doña Aida ang pangalan na parang isang nakalimutang panalangin. Alam mo ba kung sino siya talaga? Siya po ang guro ko at ang pinakamabait na taong nakilala ko pagkatapos ng lola ko. Si Lola Elena Garcia ay ang primera balerina ng pambansang bale sa loob ng 15 taon. Nanginginig ang boses ni Doña Aida. Nanalo siya ng mga internasyonal na premyo. Sumayaw siya sa pinakaprestihiyosong entablado ng mundo at pagkatapos, 25 taon na ang nakalipas, nawala siya sa propesyonal na mundo nang walang paliwanag. Naramdaman ni Marisol na tila gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa. Ang Lola Elena, ang kaniyang guro sa pagkabata, ay isang bituin sa buong mundo. Hindi ko po alam, pag-amin niya. Hindi po siya kailanman nagkuwento tungkol sa kaniyang nakaraan. Tinuruan lang po niya kaming sumayaw ng may pagmamahal dahil ganoon po si Elena. Inihawi ni Doña Aida ang kaniyang tingin sa bintana, nawala sa mga alaala, mapagbigay hanggang sa kaibuturan, kahit na sinaktan siya ng mundo. Kilala niyo po ba siya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Matagal bago sumagot si Doña Aida. Si Lola Elena Garcia ang aking nakatatandang kapatid. Ang mundo ni Marisol ay umikot. Ang asawa ni Don Ricardo Alcantara ay kapatid ng kaniyang dating guro sa bale. Nag-iipon ng mga pagkakataon sa mga paraan na lumalaban sa lahat ng lohika. Ibig sabihin, kayo. Hindi makumpleto ni Marisol ang pangungusap. Ibig sabihin, may nakita ako sa iyo ngayong gabi na nagpaalala sa akin sa kaniya. Lumingon si Doña Aida upang tingnan siya direkta. Ang paraan ng iyong pagsayaw, ang gilas, ang pagkahilig, ang ganap na pagpapakumbaba. Hindi iyan natututunan, Marisol. Iyan ay namamana. Bago pa man makatanong si Marisol kung ano ang eksaktong ibig sabihin niyon, pinutol ang pag-uusap ng tunog ng nagmamadaling mga yapak. Isang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumitaw sa pasilyo. Ang kaniyang ekspresyon ay nagmamadali. Doña Alcantara, kailangan kayo agad ng inyong asawa sa pangunahing bulwagan. Nagbuntong hininga si Doña Aida. Nawala ang lahat ng init sa kaniyang mukha upang palitan ng isang maskara ng sosyal na composure. Sabihin mo na pupunta ako maya-maya. Lumingon siya kay Marisol sa huling pagkakataon. Hindi pa tapos ang pag-uusap na ito, ngunit sa ngayon, kailangan mong umalis dito. Galit ang aking asawa at kapag galit si Don Ricardo, walang ligtas. Saan po ako pupunta? Ito lang po ang trabaho ko. Wala ka ng trabaho na ito, sabi ni Doña Aida ng may brutal na katapatan. Nagbigay na ng utos ang aking asawa na tanggalin ka, ngunit hindi ibig sabihin na matatapos diyan ang iyong kwento. Kumuha siya ng isang card mula sa kaniyang bag at ipinahid ito sa kamay ni Marisol. Hanapin mo ako bukas sa address na ito. May mga bagay na kailangan mong malaman. Mga bagay tungkol sa iyong ina, tungkol kay Elena, tungkol sa kung bakit ka dinala ng tadhana eksakto sa lugar na ito.
Sa sandaling ito, ang aking ina. Naramdaman ni Marisol na nawala ang hangin sa kaniyang baga. Ano po ang alam niyo tungkol sa nanay ko? Ngunit lumalayo na si Doña Aida sa pasilyo, iniiwanan lamang ang eko ng kaniyang mga takong at 1,000,000 tanong na walang sagot. Tiningnan ni Marisol ang card sa kaniyang kamay. Ito ay elegante, inukit sa ginintuang letra, Lola Elena Garcia Foundation, para sa mga pangarap na karapat-dapat ng isang pagkakataon. Isang pundasyon na may pangalan ng kaniyang guro, pinamamahalaan ng asawa ng lalaking kakapanumpa lamang na sisirain siya. Walang saysay at sa parehong oras ay nagsisimulang magkabit-kabit ang lahat sa nakakatakot na paraan. Ang tunog ng mga boses na papalapit ay nagpaalis sa kaniya sa kaniyang mga iniisip. 2 gwardiya ng seguridad ang lumiko sa sulok, ang kanilang mga ekspresyon ay propesyonal na masama. Maria Marisol de la Cruz. Tanong ng pinakamataas. Opo, samahan po ninyo kami. Gusto kayong makita ni Senyor Alcantara bago kayo umalis sa pasilidad. Bumilis ang tibok ng puso ni Marisol. Inasahan niya na ihahatid siya palabas ng gusali, ngunit ang dalhin pabalik sa lalaking nangako na sisirain siya ay ganap na kakaiba. Dinala siya hindi sa pangunahing bulwagan, kundi sa isang pribadong elevator na nagdala sa kaniya ng ilang palapag pataas. Bumukas ang mga pinto sa isang opisina na sumasakop sa buong palapag ng hotel. Ang mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ay nagpakita ng lungsod na nagniningning na parang kumot ng mga alahas sa ilalim ng kalangitan ng gabi. At sa gitna ng lahat ng luho, naghihintay si Don Ricardo Alcantara na nakaupo sa likod ng isang matigas na mesa ng kahoy na mahogany. Iwanan niyo kaming mag-isa. Utos niya sa mga gwardiya nang hindi man lang itinatama ang tingin mula sa mga dokumento na kunwari ay sinusuri niya. Nang magsara ang pinto, naging nakakabingi ang katahimikan. Nanatiling nakatayo si Marisol, tumatangging ipakita ang takot na nararamdaman niya sa bawat hibla ng kaniyang pagkatao. Sa huli, itinaas ni Don Ricardo ang kaniyang tingin. Ang kaniyang mga mata ay wala na ang paputok na galit ng ilang minuto na ang nakalipas. Ngayon ay may mas masahol pa, isang kalkuladong katahimikan na nangangako ng maingat na pinlanong mga kahihinatnan. Maupo ka, itinuro niya ang isang upuan sa harap ng mesa. Mas gusto ko pong nakatayo. Isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa mukha ng bilyonaryo. Kung gusto mo, ito ay magiging maikli pa rin. Tumayo siya at naglakad patungo sa bar, nagsalin ng whiskey na may sinasadya na galaw. Alam mo ba kung ano ang pinaka-interesante ngayong gabi, Maria Marisol de la Cruz? Binigkas niya ang kaniyang pangalan na parang nilalasahan niya ito. Hindi ang galing mong sumayaw, kayang matutong sumayaw ng sinuman na may sapat na pagsasanay. Ang interesante ay hinamon mo ako sa publiko. Tiningnan mo ako sa mata at nagpasya na kaya mong manalo. Hindi ko po gustong manalo ng anuman. Gusto ko lang po na iwanan akong mag-isa. Pero hindi mo ginawa, hindi ba? Lumingon si Don Ricardo upang tingnan siya. Maaari kang yumuko. Humungi ng tawad. Mawala sa mga anino tulad ng ginagawa ng lahat ng tao sa iyong kondisyon. Ngunit pinili mong lumaban. Pinili kong sumayaw. May pagkakaiba. Para sa akin, wala. Humigop siya ng kaniyang whiskey. Makikita mo, Marisol, sa aking mundo ay may 2 uri ng tao. Ang mga alam kung ano ang kanilang lugar at ang mga kailangang matuto. Malinaw na kabilang ka sa pangalawang grupo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kaniya. Huminto ng halos 1 metro ang layo. Inimbestigahan ko ang lahat tungkol sa iyo sa loob ng huling 20 minuto. Maria Marisol de la Cruz, 20 taong gulang, ulila sa ina, pinalaki ng kaniyang lola na si Lola Corazon de la Cruz, sa isa sa pinakamahihirap na lugar ng lungsod, walang edukasyon sa kolehiyo, walang ari-arian, walang pamilya, maliban sa isang matandang may sakit na ganap na umaasa sa iyo. Bawat salita ay parang balisong na tumatarak sa dibdib ni Marisol. Alam niya ang tungkol sa kaniyang lola, alam niya ang kaniyang kahinaan. Ano po ang gusto niyo sa akin? Tanong niya na halos hindi mapanatili ang kaniyang boses na matatag. Gusto kong maintindihan mo ang isang napakasimpleng bagay. Umupo ulit si Don Ricardo na pinagsalubong ang kaniyang mga kamay sa mesa. Hindi ka makakakuha ng ibang trabaho sa lungsod na ito. Walang hotel, walang restaurant, walang kumpanya ng paglilinis ang kailanman magpapatrabaho sa iyo. Sisiguraduhin ko iyan mismo. Hindi niyo po iyan magagawa. Hindi ko magagawa? Nagpakawala siya ng isang maikling tawa. Marisol, binuo ko ang imperyong ito mula sa wala. Mayroon akong mga koneksyon sa bawat industriya, sa bawat sektor, sa bawat sulok ng bansang ito. Isang salita ko lang. At ang mga pinto na hindi mo nga alam na umiiral
ay magsasara para sa iyo ng permanente. Naramdaman ni Marisol na tila nagsasara ang mga pader sa kaniyang paligid. Ang takot na nagawa niyang pigilan ay nagsimulang magbago sa matinding takot. Ngunit ako ay isang makatuwirang tao, patuloy ni Don Ricardo. Kaya bibigyan kita ng isang opsyon. Maaari kang lumabas sa opisina na ito, harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon at tingnan kung paano guguho ang iyong buhay ng paunti-unti. Oh, huminto siya na may dramatiko. Malinaw na nasisiyahan sa kapangyarihan na kaniyang ginagamit. O kaya ay gumawa ka ng isang napakasimpleng bagay para sa akin. Isang pampublikong paghingi ng tawad. Bukas, sa harap ng mga kamera, sasabihin mo na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan, na hindi kita kailanman pinahiya, na ang sayaw ay isang biro na pinagkasunduan nating dalawa. Lilinisin mo ang aking pangalan, at kapalit nito, iiwanan kita sa kapayapaan. Gusto niyo po na magsinungaling ako. Gusto kong maging matalino ka. Yumuko si Don Ricardo. Isipin mo ang lola mo, Marisol. Isipin mo ang mga gamot na kailangan niya, ang mga pangangalaga na hindi mo kayang bayaran kung wala kang trabaho. Mahalaga ba ang iyong pagmamalaki tulad ng kaniyang kapakanan? Ang mga salita ay tumama eksakto kung saan niya gusto. Naisip ni Marisol si Corazon, ang kaniyang mga kulubot na kamay, ang kaniyang pagod na ngiti, ang mga gabing ginugol niya, nagising na umuubo habang nagkukunwari na maayos ang lahat. Isinakripisyo ng kaniyang lola ang lahat para sa kaniya. Hindi ba dapat gawin din ni Marisol ang pareho? At kung tatanggapin ko? Tanong niya, na halos hindi marinig ang boses. Paano ko malalaman na tutuparin niyo ang inyong salita? Hindi mo malalaman, ngumiti si Don Ricardo. Ngunit iyon ang iyong pinakamabuting opsyon, ang iyong tanging opsyon talaga. Ang katahimikan ay lumaganap sa pagitan nila na parang isang bangin. Naramdaman ni Marisol ang bigat ng desisyon na dinudurog ang kaniyang mga balikat, binibigkis ang kaniyang dibdib hanggang sa mahirapan na siyang huminga. At pagkatapos, sa gitna ng kadilimang iyon, narinig niya ang boses ng kaniyang lola sa kaniyang alaala. Huwag mong hahayaang sinuman ang magnakaw ng iyong dignidad, anak ko, dahil kapag nawala ang iyong dignidad, wala nang matitira na sulit ipagtanggol. Inangat ni Marisol ang kaniyang tingin at nakatagpo ang mga mata ni Don Ricardo. Hindi. Ang salita ay lumabas na malinaw, matatag, pinal. Hindi po. Nagulat ang bilyonaryo. Sabi ko hindi. Hindi ako magsisinungaling. Hindi ako magpapakumbaba upang protektahan ang inyong ego. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Ang kaniyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa nagyayelong galit. Ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Marahil. Nakaramdam si Marisol ng kakaibang katahimikan na bumaba sa kaniya. Ngunit at least makakatingin ako sa salamin bukas. Kaya niyo po bang sabihin ang pareho? Ang mukha ni Don Ricardo ay kumuyom sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Carlo Alcantara nang walang abiso. Ang kaniyang ekspresyon ay hindi matukoy, ngunit ang kaniyang postura ay malinaw na naninigas. Tito, kailangan kitang kausapin ngayon. Hindi, Carlo, abala ako. Emergency. Tiningnan ni Carlo sandali si Marisol bago ibalik ang kaniyang atensyon sa kaniyang tiyuhin. Tungkol sa nakita ko sa mga archives ng foundation. Tungkol sa dating Ballet Academy. May nagbago sa mukha ni Don Ricardo. Isang kislap ng alarma na mabilis na itinago. Maaari iyan maghintay. Hindi maaari. Lumapit si Carlo sa mesa. Nakakita ako ng mga dokumento, Tito. Mga dokumento na nagpapaliwanag kung bakit mo ipinasara ang Akademya ng Sayaw ng bituin 7 taon na ang nakakaraan. Mga dokumento na nag-uugnay sa desisyong iyon sa apelidong De La Cruz. Naramdaman ni Marisol na nawala ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa. Ipinasara ni Don Ricardo ang Akademya ng kaniyang guro, ang kaniyang akademya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang boses ni Don Ricardo ay nagyayelo. Sa tingin ko alam mo. Kinuha ni Carlo ang isang folder mula sa kaniyang Amerikana. At sa tingin ko, nararapat na malaman ni Binibining De La Cruz ang katotohanan kung bakit nawasak ang kaniyang buhay 7 taon na ang nakaraan. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamabigat na naranasan ni Marisol. Tiningnan ni Don Ricardo ang kaniyang pamangkin na may halo ng galit at isang bagay na maaaring takot. Hawak ni Carlo ang folder na parang isang kargadong sandata at naintindihan ni Marisol na nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo na nagsisimulang magkabit na ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kaniyang nakaraan ay malapit ng gumuho. Ang katotohanan na inilibing sa loob ng 7 taon ay sa wakas ay lalabas sa ibabaw at kapag nangyari iyon,
walang sino man sa silid na iyon ang babalik sa dati. Ang folder sa mga kamay ni Carlo ay tila may bigat ng 1,000 lihim. Pinagmamasdan ni Marisol ang pagpapalitan sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin na may puso na pumipintig ng napakalakas na naririnig niya ito sa kaniyang mga tainga. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong iyon. Iniabot ni Don Ricardo ang kaniyang kamay. Ang boses niya ay naging yelo. Ngayon na, hindi hanggang sa marinig niya ang katotohanan. Nanatiling matatag si Carlo, nagposisyon ng bahagya sa pagitan ng kaniyang tiyuhin at Marisol. Ilang linggo akong nag-imbestiga sa mga pinansyal ng Pamilya Foundation. Nakakita ako ng mga irregularidad na nagdala sa akin sa mga archives na di umano'y nawasak na ilang taon na ang nakakaraan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Humakbang pasulong si Don Ricardo. Sinusira mo ang pamilyang ito para sa isang hindi kilala. Naghahanap ako ng hustisya, isang bagay na matagal nang nakalimutan ng pamilyang ito. Nararamdaman ni Marisol na nasasaksihan niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng pagtatalo ng pamilya. May mga layer ng hinanakit, ng matandang sakit, ng mga inilibing na katotohanan na sa wakas ay nagsusumikap na lumabas. Ano ang nasa mga dokumentong iyon? Nagulat siya sa sarili niyang boses. Lumabas ito ng matatag, malinaw, na humihingi ng mga sagot. Tiningnan siya ni Carlo na may isang bagay na tila paghanga na may halong kalungkutan. Ang dahilan kung bakit nagbago ang iyong buhay 7 taon na ang nakakaraan. Binuksan niya ang folder. Ang Akademya ng Sayaw ng Bituin ay hindi nagsara dahil sa kakulangan ng pondo, Marisol. Sadyang ipinasara ito. Iyan ay kasinungalingan, putol ni Don Ricardo. Nalugi ang Akademya dahil ito ay isang hindi maayos na negosyo. Ang Akademya ay binili ng hindi ipinaalam 3 buwan bago magsara. Kinuha ni Carlo ang isang dokumento at itinaas ito. Ginamit ng bumili ang isang shell company na pagkatapos ng maraming layer ng burokrasya ay kumokonekta sa Alcantara Investments Corp. Nawalan ng hangin sa baga si Marisol, binili ni Don Ricardo ang Akademya para lang sirain ito. Bakit? Ang tanong ay lumabas na parang bulong. Bakit niya gagawin iyon? Dahil si Lola Elena Garcia ay higit pa sa isang simpleng guro sa bale. Patuloy ni Carlo na hindi pinansin ang protesta ng kaniyang tiyuhin. Siya ang babaeng minahal ng aking ama bago siya ikasal sa aking ina at nang tanggihan siya nito upang italaga ang kaniyang sarili sa kaniyang akademya, hindi niya ito kailanman nalimutan. Patay na ang iyong ama, Carlo. Ibinuga ni Don Ricardo ang mga salita. Huwag mong dunggisan ang kaniyang alaala ng mga pantasya. Namatay ang aking ama 15 taon na ang nakakaraan, ngunit nakaligtas ang kaniyang mga diary. Kinuha ni Carlo ang isa pang dokumento. Nakita ko sila sa safety deposit box na hindi mo kailanman binuksan pagkatapos ng kaniyang libing. Buong pahina ang nakatuon kay Elena sa kaniyang obsession sa kaniya, sa kaniyang mga plano ng paghihiganti nang piliin nito ang bale kaysa sa kaniya. Sinusubukan ni Marisol na iproseso ang lahat ng impormasyong ito. Ang ama ni Carlo ay naging obsessed sa kaniyang guro sa bale, ngunit iyon ay dekada na ang nakaraan. Ano ang kinalaman niyon sa kaniya? Hindi nito ipinapaliwanag kung bakit niya ako kinamumuhian, sabi niya. Hindi ko nga kilala ang tatay niya. Ang katahimikan na sumunod ay iba, mas mabigat, mas mapanganib. Nagpalitan ng tingin si Carlo sa kaniyang tiyuhin at sa unang pagkakataon ay nakita ni Marisol ang isang bagay na tila takot sa mga mata ng bilyonaryo. Sabihin mo sa kaniya, pilit ni Carlo, o ako ang gagawa. Wala kang karapatan. Nanginginig si Don Ricardo sa pinigilang galit. Ito ay mga usapin ng pamilya na hindi niya pinakialaman. Mas pinakialaman niya kaysa sa sinumang nasa silid na ito. Tama na. Itinaas ni Marisol ang kaniyang boses na ikinagulat niya sa kaniyang sarili. May magpapaliwanag ba sa akin kung ano ang nangyayari ngayon? Huminga ng malalim si Carlo bago nagpatuloy. Ang aking ama, si Don Jose Alcantara, ay nagkaroon ng relasyon kay Lola Elena Garcia noong sila ay bata pa. Nabuntis siya. Huminto ang mundo. Wala namang anak si Elena. Umiling si Marisol. Sasabihin niya sa akin. Nagkaroon si Elena ng anak, malumanay na sabi ni Carlo. Isang batang babae na ipinanganak ng palihim at ibinigay sa isang mapagkakatiwalaang babae upang protektahan siya mula sa pamilya Alcantara. Ang babaeng iyon ay nagngangalang Lola Corazon de la Cruz. Bumigay ang mga tuhod ni Marisol. Kinailangan niyang humawak sa likod ng isang silya upang hindi matumba. Ang kaniyang lola, si Corazon, ang babaeng nagpalaki sa kaniya, na nagturo sa kaniya na maging matatag, na nagsakripisyo ng lahat para sa kaniya. Hindi,
Ang salita ay lumabas na parang daing. Anak ng lola ko ang nanay ko. Palagi siyang ganoon. Ang iyong ina ay inampon ni Corazon nang sanggol pa lamang siya. Malumanay na lumapit si Carlo. Nagtatrabaho si Corazon para sa pamilya ni Elena. Siya lang ang taong pinagkakatiwalaan niya para protektahan ang kaniyang sanggol. Kung gayon, ang nanay ko ay... Hindi makumpleto ni Marisol ang pangungusap. Ang iyong ina ay anak ni na Lola Elena Garcia at Don Jose Alcantara. Tumango si Carlo na nangangahulugan na ikaw ang apong sa tuhod ng nagtatag ng Imperyong Alcantara. Ikaw ay pamilya, Marisol. Palagi ka. Kinatok ni Don Ricardo ang mesa gamit ang magkabilang kamay. Mga kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay mga kasinungalingan na inimbento upang sirain ako. Kung gayon, bakit mo ipinasara ang akademya nang si Marisol ay 17 taong gulang? Lumingon si Carlo sa kaniyang tiyuhin na may mapanuring ekspresyon. Bakit ka nagbayad upang selyohan ang lahat ng birth records ng panahong iyon? Bakit mo ginugol ang huling 24 taon upang siguraduhin na walang sinuman ang magkokonekta sa mga puntos? Aurora. Ang pangalan ay tumama kay Marisol na parang kidlat. Iyon ang pangalan ng kaniyang ina, Aurora Rory de la Cruz. Ang babaeng namatay sa pagbibigay sa kaniya ng buhay. Ang aking ina, nagsisimulang lumabo ang kaniyang paningin. Alam niyo po kung sino ang nanay ko? Hindi sumagot si Don Ricardo. Ngunit ang kaniyang katahimikan ay mas malinaw kaysa sa anumang pag-amin. Nang gabing iyon ng sayaw, nang makita kitang pumasok sa bulwagan, nagsalita sa wakas ang bilyonaryo, ang kaniyang boses ay kakatuwang walang laman. Agad kong nalaman kung sino ka. Nasa iyo ang kaniyang mga mata. Ang parehong mga mata ni Aurora, ang parehong mga mata ni Elena. Bakit? Naramdaman ni Marisol ang mga luha na dumadaloy sa kaniyang mga pisngi. Bakit sirain ang akademya? Bakit kamuhian ang aking pamilya? Dahil dapat ay akin si Aurora. Ang mga salita ni Don Ricardo ay lumabas na puno ng matandang hinanakit. Nang mamatay ang aking kapatid, ako ang natural na tagapagmana ng imperyo. Ngunit dapat ay minana ko rin ang lahat. Ang paggalang, ang kapangyarihan, ang pagmamahal. Hinanap ko si Aurora nang matuklasan ko ang kaniyang pag-iral. Inalok ko siya ng lahat, pera, posisyon, isang maliwanag na kinabukasan. Kailangan lang niyang kilalanin ang kaniyang linya ng Alcantara at magpakasal sa akin. Magpakasal sa inyo? Naramdaman ni Marisol ang pagduduwal. Siya ay iyong pamangkin. Kalahating pamangkin, malamig na pagwawasto ni Don Ricardo. At sa mga pamilyang tulad ng sa amin, ang mga detalyeng iyon ay hindi pinansin sa loob ng mga henerasyon upang mapanatili ang yaman na magkasama. Tinanggihan ka niya, sambit ni Carlo, tulad ni Elena na tumanggi sa aking ama. At hindi mo iyon nalimutan. Pinili ni Aurora ang isang walang pangalan. Ibinuga ni Don Ricardo ang mga salita. Isang mekaniko na walang pinag-aralan, walang kinabukasan, walang maiaalok maliban sa walang laman na mga pangako. Nagpakasal siya sa kaniya ng palihim, nabuntis, at namatay sa panganganak sa... Itinuro niya si Marisol na may paghamak. Dito, sa akin, kumumpleto si Marisol, bumalik ang lakas ng kaniyang boses. Namatay sa pagbibigay ng buhay sa akin at ginugol niyo ang 24 na taon sa pagkamuhi sa akin dahil doon. Hindi kita pinansin sa loob ng 24 na taon, pagwawasto ni Don Ricardo. Nagbayad ako upang manahimik si Corazon. Nagbayad ako upang mawala ang mga record. Nagbayad ako upang magsara ang akademya at mawala kay Elena ang lahat ng minamahal niya. Ginawa ko ang lahat upang burahin ang anumang bakas ng nakakahiya na sangay ng pamilya. Ngunit hindi mo inaasahan na lilitaw siya sa iyong sariling hotel. Dagdag ni Carlo, sumasayaw ng eksakto tulad ng ginawa ni Elena. Hinahamon ka ng eksakto tulad ng ginawa ni Aurora. Pinoproseso ni Marisol ang bawat pagbubunyag na parang pisikal na suntok. Ang kaniyang ina ay isang Alcantara. Ang kaniyang apong sa tuhod ay isang bituin sa bale. Ang kaniyang guro ay ang kaniyang apong sa tuhod. Ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kaniyang buhay ay isang kasinungalingan na binuo sa iba pang kasinungalingan. Alam po ba ng lola ko ang lahat ng ito? Tanong niya na may basag na boses. Si Corazon ang tagapagbantay ng lahat ng lihim na ito sa loob ng mga dekada, tumango si Carlo. Ipinagkatiwala ni Elena si Aurora sa kaniya upang protektahan. Nang mamatay si Aurora, pinrotektahan ka ni Corazon ng may parehong debosyon. Hindi niya ako kailanman sinabihan ng anuman dahil tinakot siya ni Don Ricardo. Tiningnan ni Carlo ang kaniyang tiyuhin na may paghamak. Sinabi niya sa kaniya
na kung kailanman niya ibubunyag ang katotohanan, sisirain niya ang lahat ng natitira, ang akademya, ang mga alaala ni Elena, maging ikaw. Iyon ay isang walang lamang banta. Pagtatanggol ni Don Ricardo. Hindi ko kailanman sasaktan ang isang matandang babae. Walang laman. Naramdaman ni Marisol ang galit na humahalo sa sakit. Sinira niyo ang akademya. Sinira niyo ang pangarap ng daan-daang batang babae. Sinira niyo ang aking kinabukasan at sinasabi niyo na ito ay isang walang lamang banta. Sinira ko ang isang nabigong negosyo. Wala nang iba. Sinira mo ang pamana ni Elena. Ang boses ng isang babae ay pumutol mula sa pinto. Lahat ay lumingon. Si Doña Aida Alcantara ay nasa bukana. Ang kaniyang ekspresyon ay isang halo ng sakit at determinasyon na hindi pa nakikita ni Marisol. Aida, hindi ito para sa iyo. Sinubukan ni Don Ricardo na makontrol muli. Mas mahalaga ito sa akin kaysa sa sinuman. Pumasok si Doña Aida sa opisina na may matatag na hakbang. Si Elena ang aking kapatid, ang tanging tunay na pamilya na mayroon ako. At pinaniwala mo ako sa loob ng maraming taon na nabigo ang kaniyang akademya dahil sa maling pamamahala. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung bakit ka nagsinungaling sa akin. Itinaas ni Doña Aida ang kaniyang boses sa unang pagkakataon. Tulad ng pagsisinungaling mo sa akin tungkol sa lahat sa loob ng 30 taon ng kasal, tungkol kay Aurora, tungkol sa iyong pathological na pangangailangan na kontrolin ang bawat aspeto ng pamilyang ito, tungkol sa iyong pathological na pangangailangan na sirain ang anumang hindi mo kayang pag-aari. Aida, kumalma ka. Hindi. Tiningnan siya ng kaniyang asawa na may mga mata na nagniningning sa pinigilang luha. Hindi ako kakalma. Sa loob ng maraming taon ay nagtaka ako kung bakit lumayo sa akin ang aking kapatid bago siya mamatay. Bakit siya huminto sa pagtawag, pagsusulat, pagtitiwala sa akin. Ngayon ay naiintindihan ko. Natatakot siya na matuklasan mo kung nasaan ang kaniyang apong sa tuhod. Lumingon siya kay Marisol at ang kaniyang ekspresyon ay lumambot. Namatay ang iyong apong sa tuhod na si Elena 3 taon na ang nakakaraan. Ang kaniyang huling mga salita ay tungkol sa iyo. Hiniling niya sa akin na hanapin ka, na sabihin sa iyo ang katotohanan, na ibalik sa iyo ang nararapat sa iyo. Ngunit hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Alam po ni Elena ang tungkol sa akin. Halos hindi makapagsalita si Marisol. Palagi po siyang may alam? Pinapadalhan ka ni Corazon ng mga litrato mo bawat taon. Itinatago ni Elena ang mga ito sa isang album na itinago niya hanggang sa huli. Kinuha ni Doña Aida ang isang maliit na libro mula sa kaniyang bag. Ibinigay sa akin ang album na ito bago siya mamatay. Tingnan mo ang huling pahina. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Marisol ang album. Mga pahina na puno ng kaniyang mga litrato noong sanggol, bata, tinedyer na sumasayaw sa akademya. At sa huling pahina, isang liham na isinulat na may nanginginig na sulat para sa aking mahal na apong sa tuhod na si Marisol. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na sa wakas ay natagpuan ka ng katotohanan. Ikinalulungkot ko na hindi kita nakilala ng personal, na yakapin ka, na ituro sa iyo ang lahat ng alam ko, ngunit pinanood kitang lumaki mula sa malayo at bawat beses na sumayaw ka, nakita ko ang iyong ina sa iyo, nakita ko ang aking sarili sa iyo. Ikaw ay isang Alcantara sa dugo, ngunit ikaw ay isang Garcia sa espiritu. Huwag mong hahayaang sinuman ang kuning iyan sa iyo. Huwag mong hahayaang ang pera o kapangyarihan ay tukuyin kung ano ang mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Umaasa ako na ituturo mo rin ang pareho sa mundo ng buong pagmamahal ang iyong apong sa tuhod na si Elena. Malayang dumadaloy ang mga luha sa mukha ni Marisol. Isang buong buhay ng mga tanong, ng mga puwang, ng pakiramdam na hindi kumpleto. Sa wakas ay mayroon siyang mga sagot. Hindi ito nagbabago ng anuman. Pinutol ni Don Ricardo ang sandali. Walang legal na ebidensya. Walang opisyal na dokumento. Ito ay salita ng isang patay na matandang babae laban sa akin. Nagkakamali ka. Ngumiti si Carlo sa unang pagkakataon. Nag-iwan si Elena ng higit pa sa mga liham at litrato. Nag-iwan siya ng isang huling habilin. Isang huling habilin na nagngangalang kaniyang nag-iisang apong sa tuhod, si Maria Marisol de la Cruz, bilang universal na tagapagmana ng lahat ng kaniyang ari-arian, kasama ang 40% ng orihinal na shares ng Alcantara Holdings na ibinigay ng aking lolo kay Elena bilang kabayaran sa pag-iwan ng aking ama. Ang mukha ni Don Ricardo ay nawalan ng kulay. Imposible iyan. Ang mga shares na iyan ay pinawalang bisa na ilang dekada na ang nakaraan. Itinago, hindi pinawalang bisa.
pagwawasto ni Carlo, at ngayong nasa hustong gulang na si Marisol at lumabas na ang katotohanan, legal na sa kaniya ang mga shares na iyon. Tiningnan ni Marisol ang mga dokumento nang hindi lubos na nauunawaan ang kanilang kahulugan. Shares, mana. Isang oras na ang nakalipas, siya ay isang janitress. Ngayon, tila siya ay tagapagmana ng isang yaman. Hindi ko po gusto ang pera niyo, sabi niya sa huli. Wala po akong gusto sa pamilyang ito. Hindi iyan pera nila, malumanay na sabi ni Doña Aida. Iyan ang pamana ni Elena. Ang iyong pamana. Ang gusto niya na makuha mo upang itayo ang iyong sariling kinabukasan. At mayroon pa, dagdag ni Carlo. Kabilang sa mga ari-arian ni Elena ay ang lupain kung saan matatagpuan ang Akademya ng Sayaw ng Bituin, legal na hindi kailanman nawala sa kaniya. Ang pagbebenta na isinagawa ni Don Ricardo ay pandaraya. Nakaramdam si Marisol ng isang bagong bagay na umusbong sa kaniyang dibdib. Hindi ito galit o sakit, ito ay pag-asa. Ang posibilidad na muling itayo ang isang bagay na nawasak ng hindi patas. Maaari po bang muling buksan ang akademya? Tanong niya na nanginginig ang boses. Marami ka pang kayang gawin kaysa doon, hinawakan ni Doña Aida ang kaniyang mga kamay. Maaari mong tuparin ang pangarap ni Elena, lumikha ng isang lugar kung saan ang mga batang babae na tulad mo, na walang yaman, ngunit may walang hanggang talento, ay maaaring matutong sumayaw, kung saan ang mga pangarap ay hindi namamatay dahil sa kakulangan ng pera. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, na tila walang katapusan, ngumiti si Marisol, ngunit hindi pa tapos si Don Ricardo Alcantara. Ang kaniyang ekspresyon ay nagbago sa isang bagay na madilim, kalkulado, mapanganib. Hindi pa ito tapos. Sabi niya na may boses na nangangako ng pagkawasak. Lalabanan ko ang bawat dokumento, bawat clause, bawat sentimo, at kapag tapos na ako, walang matitira sa sinasabing pamanang ito. Kung gayon, maghanda ka sa laban ng iyong buhay. Itinaas ni Marisol ang kaniyang tingin at hinarap ang lalaking sumira ng napakarami. Dahil hindi na ako ang takot na bata na naglilinis ng iyong mga sahig. Ako ang apong sa tuhod ni Lola Elena Garcia at babawiin ko ang lahat ng ninakaw mo sa amin. Ang hamon ay nakabitin sa hangin na parang deklarasyon ng giyera. At sa isang lugar sa lungsod, isang matandang babaeng nagngangalang Corazon ay nagising mula sa isang hindi mapakali na panaginip. Nararamdaman na sa wakas ay dumating na ang sandali na kaniyang kinatatakutan at inasahan sa loob ng 24 taon. Malaya na ang katotohanan. Ngayon, nagsisimula ang totoong labanan. Alas 3 ng madaling araw, nang sa wakas ay dumating si Marisol sa maliit na apartment na kaniyang pinagsasaluhan sa kaniyang lola sa labas ng lungsod. Nanginginig ang kaniyang mga binti sa pagod, ngunit hindi humihinto ang kaniyang isip. Bawat pagbubunyag ng gabing iyon ay umikot sa kaniyang ulo na parang isang hindi mapigilang buhawi. Nakabukas ang ilaw sa kusina. Naramdaman ni Marisol ang pagkabuo ng buhol sa kaniyang tiyan. Hindi kailanman nagtagal ang kaniyang lola sa paggising ng gabi. Pinapatulog siya ng malalim ng kaniyang mga gamot mula alas 9 ng gabi. Maingat niyang itinulak ang pinto at nakita si Corazon na nakaupo sa mesa ng kusina na may isang lumang kahoy na kahon sa harap niya. Ang kaniyang mga kulubot na kamay ay nakapatong sa takip na tila naghihintay siya sa sandaling ito sa loob ng mga dekada. Lola, bakit po gising pa kayo? Lumapit si Marisol na may pag-aalala. Dapat po nagpapahinga na kayo. Alam kong babalik ka na may mga tanong. Nagsalita si Corazon nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Nakita ko iyon sa iyong mga mata nang umalis ka kaninang umaga, ngunit umasa ako na mayroon pa akong mas maraming oras. Lola, kailangan niyo po akong sabihan ng totoo. Umupo si Marisol sa harap niya. Lahat ng itinago niyo sa akin sa loob ng 24 taon. Dahan-dahang tumango si Corazon, na tila isang hindi nakikitang bigat ang sa wakas ay bumalik sa kaniyang mga balikat. Alam kong darating ang araw na ito. Binuksan niya ang kahoy na kahon na may nanginginig na mga daliri. Ipinagdasal ko sa loob ng maraming taon na magkaroon ako ng lakas na sabihin sa iyo mismo, bago ito gawin ng iba na may sarili nilang lason na bersyon. Sa loob ng kahon ay may dilaw na mga litrato, mga liham na nakatali ng kupas na mga laso, at isang maliit na silver locket na hindi pa nakikita ni Marisol. Ano po ang lahat ng ito? Ang kwento ng iyong tunay na pamilya. Kinuha ni Corazon ang isang litrato at ibinigay sa kaniya. Ito si Lola Elena Garcia. Siya ay 99 taong gulang nang makilala ko. Nagtatrabaho ako bilang empleyada sa bahay ng kaniyang mga magulang. Pinagmasdan ni Marisol ang larawan. Isang magandang binibini na may mga mata na nagniningning sa buhay
at isang ngiti na nangangako ng mga tagumpay. May kakaiba sa mukhang iyon, isang bagay na nakikita niya bawat umaga kapag tinitingnan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Siya ang pinakamatalinong mananayaw na nakita ng bansa, patuloy ni Corazon. Ngunit siya rin ang pinakamalungkot na babae dahil minahal niya ang isang lalaki na hindi kayang mahalin siya pabalik, si Don Jose Alcantara. Kaya sinabi na po nila sa inyo? Nagbuntong hininga si Corazon. Oo, si Jose ang panganay na anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa rehiyon. Guwapo, karismatik, tagapagmana ng isang napakalaking yaman. Minahal ni Elena siya nang pareho silang 17 taong gulang. At siya minahal din niya ito sa kaniyang paraan. Kinuha ni Corazon ang isa pang litrato, ito ay ng isang binata na may aroganteng ekspresyon. Ngunit may iba pang plano ang mga Alcantara para sa kanilang tagapagmana. Isang pinagkasunduang kasal sa anak ng isang Europeanong negosyante. Pera ang nagpapakasal sa pera, tulad ng dati sa mga pamilyang iyon. Kaya nabuntis si Elena. Ito ay isang iskandalo na halos sumira sa parehong pamilya, alala ni Corazon. Gusto ng mga magulang ni Elena na ipa-abort niya ang bata. Nag-alok ang mga Alcantara ng pera upang mawala siya, ngunit tumanggi si Elena. Sinabi niya na ang sanggol na iyon ang tanging puro na lumabas mula sa napakaraming sakit. Naramdaman ni Marisol ang mga luha na nag-iipon, ngunit kailangan niyang marinig ang lahat. At ano po ang nangyari? Ipinanganak ni Elena ng palihim sa isang maliit na klinika malayo sa lungsod. Kasama ko siya ng gabing iyon. Hinawakan ko ang kaniyang kamay habang isinisilang niya ang pinakamagandang nilalang na nakita ko. Nabasag ang boses ni Corazon. Ang nanay mo, si Aurora. Ang pangalan ay lumutang sa hangin na parang isang haplos. Alam ni Elena na hindi niya ito kayang panatilihin, patuloy ni Corazon. Kung matutuklasan ng mga Alcantara ang pag-iral ni Aurora, gagamitin nila ito bilang bargaining chip. Gagawin nila itong pyesa sa kanilang mga laro ng kapangyarihan. Kaya humingi siya sa akin ng pinakamalaking pabor na kailanman ay hiniling sa akin. Napalakihin mo siyang parang iyo. Namahalin siya na parang akin, malumanay na pagwawasto ni Corazon. At ginawa ko, Marisol, mula sa sandaling dumating si Aurora sa aking mga bisig. Siya ang aking anak sa lahat ng mahalaga. Pinalaki ko siya sa lahat ng mayroon ako, na hindi gaanong marami, ngunit matapat. Hinawakan ni Marisol ang kamay ng kaniyang lola, nararamdaman ang mga marupok na buto sa ilalim ng kulubot na balat. Alam po ba ni Aurora ang totoo? Sinabi ko sa kaniya nang siya ay maging 18 taong gulang. Tumango si Corazon. Akala ko nararapat siyang malaman kung saan siya nanggaling. Akala ko gusto niyang makilala si Elena, kunin ang kaniyang mana, mabuhay ang buhay na nararapat sa kaniya. At ano po ang ginawa niya? Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda. Yinakap niya ako at sinabi na ako lang ang ina na kailangan niya. Na ang pera ng mga Alcantara ay nabahiran ng napakaraming sakit, na mas gusto niya na mahirap at malaya kaysa mayaman at nakagapos sa pamilyang iyon. Naramdaman ni Marisol ang pagdagsa ng pagmamalaki para sa inang hindi niya kailanman nakilala. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang iyong ama, patuloy ni Corazon. Si Ruben de la Cruz, isang mekaniko na nagtatrabaho sa tindahan malapit sa kung saan nagtuturo si Aurora ng sayaw sa mga bata sa kapitbahayan. Nagtuturo po ng sayaw ang nanay ko? Namana niya ang talento ni Elena. Ngumiti si Corazon na may nostalgia. Sumasayaw siya na tila ang mismong hangin ay humihiwalay upang bigyan siya ng daan. Tulad ng ginawa mo ngayong gabi, ayon sa narinig ko. Paano niyo po nalaman? Dahil tinawagan ako ni Don Ricardo Alcantara, 3 oras na ang nakakaraan. Nanigas ang ekspresyon ni Corazon, sumisigaw, nagbabanta, humihingi na manahimik ako, tulad ng ginawa niya sa loob ng huling 20 taon. Binabantaan ka po niya sa buong panahong ito? Mula sa araw na namatay si Aurora, kinuha ni Corazon ang isang liham mula sa kahon. Ito ang unang banta na natanggap ko. Dumating ito 3 araw pagkatapos ng libing ng iyong ina. Kinuha ni Marisol ang liham na may nanginginig na mga kamay. Ang sulat kamay ay malamig, kalkulado, walang pagkatao. Ginang de la Cruz, ang pag-iral ng bata ay isang problema na maaaring malutas sa iba't ibang paraan. Iminumungkahi ko na piliin niyo ang tahimik na paraan. Ilayo ang nilalang sa anumang koneksyon sa apelidong Alcantara at pareho kayong mabubuhay ng payapa sa inyong maliliit na buhay. Kung hindi, matutuklasan niyo na may mga kapalaran na mas masahol kaysa sa kahirapan. Lumba, bakit niyo po hindi sinabi sa akin? Naramdaman ni Marisol ang galit na humahalo sa sakit. Bakit niyo po ako hinayaang maniwala na mahirap lang kami, na wala kaming sinuman, dahil pinoprotektahan kita?
Sa wakas ay bumagsak ang mga luha sa kulubot na pisngi ni Corazon. Si Don Ricardo Alcantara ay isang walang konsensiyang tao. Kung nalaman niya na alam mo ang katotohanan, makakahanap siya ng mga paraan upang saktan ka, upang saktan kaming dalawa. Ngunit nabuhay po kami sa kahirapan, Lola. Nagtrabaho po ako bilang tagalinis mula 15 taong gulang. Iniwan ko ang aking mga pangarap na sumayaw dahil hindi namin kayang bayaran ang akademya. Ang akademya na isinara niya mismo upang hindi ka makasayaw, ibinunyag ni Corazon. Nang matuklasan ni Don Ricardo na nag-aaral ka sa paaralan ni Elena, ginawa niya ang lahat upang sirain ito. Hindi niya kayang pahintulutan na mag-develop ang iyong talento. Hindi siya makakapagpanganib na makita ng mundo sa iyo ang nakita niya. Ang buhay na patunay ng mga lihim ng kaniyang pamilya. Ang laki ng kalupitan ni Don Ricardo ay tumama kay Marisol na parang nagyeyelong alon. Hindi ito masamang kapalaran, hindi ito tadhana. Ito ay sinadyang pananabutahe, kalkulado, walang awa. Mayroon pa po ba? Mahinang boses ni Corazon. Isang bagay na kahit si Carlo ay hindi alam, isang bagay na kami lang ni Elena ang nakakaalam. Ano po? Kinuha ng matanda ang silver locket mula sa kahon at binuksan ito. Sa loob ay may 2 maliliit na litrato. Isa ay kay Aurora at isa ay ng isang bagong panganak na sanggol. Hindi namatay sa panganganak ang nanay mo, Marisol. Huminto ang mundo. Ano po ang sinasabi niyo? Nahirapan si Aurora sa panganganak. Totoo, ngunit nakaligtas siya. Naging gising siya sa loob ng 3 araw pagkatapos kang ipanganak. Hinawakan ka niya sa kaniyang mga bisig. Kinantahan ka ng mga kanta. Ipinangako sa iyo na ibibigay niya sa iyo ang mundo. Kung gayon, paano po siya namatay? Ipinikit ni Corazon ang kaniyang mga mata na tila ang susunod na mga salita ay napakabigat para bigkasin. Nang gabing iyon ng 3 araw, may dumating na bisita. Lumitaw si Don Ricardo Alcantara sa ospital. Nalaman niya kung nasaan kami. Sumama siya ng mga abogado, may mga banta, may mga alok na mas insulto kaysa sa mga panukala. Ano po ang gusto niya? Binuksan ni Corazon ang kaniyang mga mata at sa mga ito ay may sakit na 24 taon ay hindi napawi. Ikaw, gusto kanyang kunin. Sinabi niya na dahil tumanggi si Aurora na magpakasal sa kaniya, kahit ang bata ay dapat palakihin bilang isang Alcantara, gusto kanyang agawin mula sa mga bisig ng iyong ina at gawing kaniyang tagapagmana, kaniyang pag-aari. At ang nanay ko, tumanggi si Aurora. Sinigawan niya na hindi niya kailanman papayagan ang isang halimaw na tulad niya na hawakan ang kaniyang anak. Sinabi niya sa kaniya ang mga katotohanan na walang sinuman ang nangahas na sabihin sa kaniya kailanman. At si Don Ricardo huminto si Corazon, hindi makapagpatuloy. Lola, ano po ang ginawa ni Don Ricardo? Direkta siyang nagbanta. Sinabi niya na kung hindi siya makikipagtulungan, sisiguraduhin niya na wala siyang kinabukasan o ang kaniyang anak. Labis na nabalisa si Aurora kaya tumaas ang kaniyang presyon. Sinubukan ng mga doktor na patatagin siya, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sinasabi niyo po na siya ang sanhi ng kaniyang pagkamatay? Sinasabi ko na gumagaling ang iyong ina hanggang sa siya ay lumitaw, matatag na sabi ni Corazon. Sinasabi ko na ang stress ng komprontasyong iyon ang nagdulot ng mga komplikasyon na hindi kayang kontrolin ng mga doktor. Sinasabi ko na namatay si Aurora ng madaling araw na iyon. Bumubulong ng iyong pangalan, humihiling na protektahan ko kayo mula sa mga Alcantara sa anumang halaga. Hindi makahinga si Marisol, hindi makapag-isip, hindi kayang iproseso na ang lalaking nanghiya sa kaniya. Nang gabing iyon ay siya ring nagdulot ng pagkamatay ng kaniyang ina. Bakit niyo po hindi siya sinumbong? Isusumbong ang isang Alcantara? Nagpakawala si Corazon ng mapait na tawa. Anong ebidensya? Anong pera para sa mga abogado? Sinigurado ni Don Ricardo na ang mga medical record ay nagsasabi eksakto kung ano ang gusto niya na sabihin. Mga komplikasyon, postpartum lang, wala nang iba. Ngunit ngayon ay may mga saksi, ngayon ay may mga dokumento, ngayon ay may pag-asa. Hinawakan ni Corazon ang mga kamay ng kaniyang apo. Nang malaman ni Elena ang ginawa ni Don Ricardo, ipinangako niya na balang araw ay lalabas ang katotohanan. Ginugol niya ang kaniyang huling mga taon sa pagtitipon ng ebidensya, pagtatago ng mga dokumento, paghahanda ng isang kaso na kayang sirain ang lalaking sumira sa kaniyang pamilya. Ang huling habilin. Ang huling habilin ay simula pa lang. Kinuha ni Corazon ang isang makapal na sobre mula sa ilalim ng kahon. Ito ang ipinadala sa akin ni Elena 1 linggo bago siya mamatay. Hiniling niya sa akin na ibigay sa iyo kapag handa ka na, kapag sapat na ang lakas mo upang lumaban. Binuksan ni Marisol ang sobre na may nanginginig na mga kamay.
Sa loob ay may mga legal na dokumento, mga sinumpaang salaysay, orihinal na medical records na sumasalungat sa opisyal na bersyon, mga testimonya ng mga nurse na nakasaksi sa komprontasyon sa ospital. Nag-hire si Elena ng mga pribadong investigador sa loob ng maraming taon, paliwanag ni Corazon. Tinipon niya ang lahat ng kinakailangan upang patunayan ang ginawa ni Don Ricardo, ngunit alam niya na habang siya ay nabubuhay, makakahanap siya ng mga paraan upang patahimikin siya. Kaya iniwan niya ang lahat para sa iyo. Para sa akin, dahil ikaw lang ang makakapagtapos sa sinimulan niya. Ikaw ang lehitimong tagapagmana, ikaw ang buhay na patunay ng kaniyang mga krimen. At ngayon, sa mga dokumentong ito, mayroon kang sandata upang sirain siya. Tiningnan ni Marisol ang mga papeles sa kaniyang mga kamay. Hindi lang ito mga legal na dokumento, ito ay 24 taon ng kawalang katarungan na naghihintay na iwasto. Ito ang boses ng kaniyang ina na sumisigaw ng hustisya mula sa kabilang buhay. Ito ang pamana ng isang apong sa tuhod na hindi kailanman sumuko sa laban. Mayroon pa po ba kayong kailangan sabihin? Nagmamadaling sabi ni Corazon. Hindi lang si Don Ricardo ang kalaban. Ano po ang ibig niyo sabihin? Ngayong gabi, pagkatapos ng kaniyang tawag, nakatanggap ako ng isa pa mula sa isang nagpakilala bilang miyembro ng lupon ng mga direktor ng Alcantara Holdings. Binalaan niya ako na nagpatawag si Don Ricardo ng emergency meeting bukas tanghali. Susubukan niyang ipawalang bisa ang huling habilin ni Elena bago mo maangkin ang iyong mana. Magagawa niya po iyon? Maaari niyang subukan. Mayroon siyang mga abogado, mayroon siyang impluensya, mayroon siyang dekada ng pagsasanay sa pagmamanipula ng sistema. Hinawakan ni Corazon ang mga kamay ng kaniyang apo. Ngunit mayroon ka na hindi niya kailanman magkakaroon. Ano po? Ang katotohanan. At ang mga taong handang lumaban para dito. Natila isang senyales, nag-vibrate ang telepono ni Marisol. Ito ay isang mensahe mula kay Carlo. Masamang balita. Nagalaw ng piraso ang tito ko. Emergency meeting bukas sa corporate headquarters. Ako at si Doña Aida ay nasa panig mo. Hindi ka nag-iisa dito. Nagsisimula pa lang ang laban. Tiningnan ni Marisol ang kaniyang lola pagkatapos ang mga dokumento, pagkatapos ang mensahe sa kaniyang telepono. 12 oras na ang nakalipas. Siya ay isang invisible na janitress. Ngayon siya ay isang tagapagmana na may makapangyarihang kalaban at hindi inaasahang mga kaalyado. Ano po ang gagawin niyo? Mahinang tanong ni Corazon. Tumayo si Marisol na hawak ang mga dokumento sa kaniyang dibdib na parang isang kalasag. Gagawin ko po ang eksaktong gagawin ng nanay ko, ang palaging pinapangarap ng aking apong sa tuhod. Pupunta ako sa meeting na iyon bukas at aakinin ko ang akin. Hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, kundi dahil ito ang tama. At kung gaganti si Don Ricardo, matutuklasan niya na ang mga babaeng De La Cruz ay hindi sumusuko. Nakaramdam si Marisol ng isang bagong lakas na lumalaki sa kaniyang kalooban. Hindi sumuko ang nanay ko. Hindi sumuko ang aking apong sa tuhod. Hindi ka sumuko sa loob ng 24 taon at hindi rin ako susuko ngayon. Ngumiti si Corazon sa unang pagkakataon sa gabing iyon na tila walang katapusan. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Alam ko po, Lola. Yumuko si Marisol upang yakapin ang babaeng nagsakripisyo ng lahat upang protektahan siya. Alam ko po, sa labas. Nagsisimulang ipinta ng bukang liwayway ang kalangitan na may gininto ang kulay. Isang bagong araw ang isinisilang at kasama nito ang isang bagong Marisol, isang hindi na natatakot, isang sa wakas ay alam ang kaniyang katotohanan, isang handa ng lumaban. Ang Alcantara Holdings Corporate Headquarters ay nakatayo na parang isang muog ng kristal at bakal sa pinansyal na sentro ng lungsod. 40 palapag ng puro kapangyarihan ng mga desisyon na nakakaapekto sa libu-libong buhay, ng mga lihim na nakatago sa digital at pisikal na mga vault. Pinagmasdan ni Marisol ang istruktura mula sa kabilang kalsada, nararamdaman ang bigat ng mga dokumento sa kaniyang bag na parang mga bato. Sa kaniyang tabi, sinusuri ni Carlo ang kaniyang telepono na may tensyong ekspresyon. Magsisimula ang meeting sa loob ng 30 minuto, sabi niya nang hindi man lang itinatama ang tingin. Tinawag ng tito ko ang lahat ng miyembro ng lupon ng mga direktor. 12 tao na kumokontrol sa kapalaran ng imperyong ito. Ilan po sa kanila ang kakampi natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Sa wakas ay tiningnan siya ni Carlo. May impluensya si Doña Aida sa 3 sa kanila. May koneksyon ako sa 2 pa, ngunit nagtayo si Don Ricardo ng mga katapatan sa loob ng mga dekada. May mga may utang na loob sa kaniya, may mga takot sa kaniya. At kayo? Tanong ni Marisol. Bakit niyo po ito ginagawa? Ito ay pamilya niyo.
Mana nyo, lahat ng alam nyo. Nanahimik si Carlos sandali. Ang kaniyang tingin ay nawala sa isang punto sa abot tanaw. Nang ako ay 12 taong gulang, nakita ko ang aking ama na umiiyak sa kaniyang opisina. Ito ang tanging pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Lumapit ako at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Umiling si Marisol. Sinabi niya sa akin na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kaniyang buhay noong bata pa siya. Na iniwan niya ang tanging babae na tunay niyang minahal dahil hiniling ng kaniyang pamilya ng iba at ang pagkakamaling iyon ay hahabol sa kaniya hanggang sa libingan. Si Elena, hindi niya binanggit ang pangalan niya, ngunit ngayon alam ko na tungkol sa kaniya ang kaniyang sinasabi. Nagbuntong hininga si Carlo. Namatay ang aking ama pagkatapos ng 3 taon. Hindi niya kailanman nalimutan ang paghihinayang na iyon at sinigurado ni Tito Ricardo na mananatili ang mga Alcantara bilang kung ano sila dati. Isang pamilya na sumisira sa lahat ng hindi nila kayang kontrolin. Kaya inimbestigahan mo ang mga archives? Kaya ginugol ko ang huling 5 taon sa pagtuklas kung anong mga lihim ang itinago ng pamilyang ito. Lumingon si Carlo upang tingnan siya direkta. Nang makita kita sa bulwagan kagabi na sumasayaw ng may imposibleng gilas, agad kong nalaman na ikaw ay espesyal, ngunit hindi ko inakala kung gaano. Bago pa makasagot si Marisol, huminto ang isang sasakyan sa tabi nila. Bumaba si Doña Aida Alcantara na may determinado na ekspresyon na sinamahan ng isang matandang lalaki na may dalang isang lumang leather briefcase. Marisol, Carlo, ipinakikilala ko sa inyo si Attorney Benigno, Ben Ramos, ipinakilala ni Doña Aida. Siya ang abogadong kinuha ni Elena 15 taon na ang nakakaraan upang hawakan ang kaniyang huling habilin. Itinago niya ang lahat ng lihim hanggang ngayon. Inabot ni Attorney Ben ang kaniyang kamay kay Marisol na may halos solemne na paggalang. Binibining de la Cruz, isang karangalan na makilala ka sa wakas. Palaging binabanggit ng iyong apong sa tuhod ang tungkol sa iyo sa aming mga pagpupulong. Sinabi niya na balang araw ay babaguhin mo ang kapalaran ng pamilyang ito. Ayaw ko pong baguhin ang anuman, sagot ni Marisol. Gusto ko lang po ng hustisya. Minsan ang hustisya ang pinakamalaking pagbabago sa lahat. Ngumiti si Attorney Ben na may katalinuhan. Handa na ang lahat ng legal na dokumento. Ang huling habilin ni Elena ay hindi matututulan. Ang mga shares na nararapat sa iyo ay maayos na nakarehistro sa mga internasyonal na jurisdiksyon kung saan walang impluensya si Don Ricardo. Kung gayon, bakit po tayo nag-aalala? Dahil hindi lalaban si Don Ricardo sa legal na teritoryo, sumagot si Doña Aida. Lalaban siya ng marumi. Susubukan niyang siraan ka, ipawalang bisa ang iyong pagkakakilanlan, kwestiyunin ang lehitimidad ng iyong linya. Mayroon siyang mga abogado na ginugol ang mga dekada sa pag-aaral kung paano baluktutin ang batas nang hindi ito nilalabag. Ngunit mayroon kaming ebidensya. Hinawakan ni Marisol ang kaniyang bag, ang mga dokumento na itinago ng lola ko, ang orihinal na medical records, ang mga sinumpaang salaysay na ipipresenta namin sa tamang panahon. Tumango si Attorney Ben. Ngunit kailangan muna nating pakinggan ng lupon ng mga direktor ang iyong bersyon. Kailangan naming makita ka bilang kung ano ka. Ang lehitimong tagapagmana ni Lola Elena Garcia at, sa extension, ng isang makabuluhang bahagi ng imperyong ito. Nagsimulang maglakad ang grupo patungo sa pasukan ng gusali. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Marisol ang bigat ng kasaysayan na pumipindot sa kaniyang mga balikat. Nilakad ng kaniyang ina ang parehong landas na ito 20 taon na ang nakakaraan na kinakaharap ang parehong mga kaaway. Nakikipaglaban para sa parehong mga prinsipyo. Hindi nakaligtas si Aurora sa laban na iyon, ngunit hindi si Aurora si Marisol. Mayroon siyang isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ang kaniyang ina. Mga kaalyado sa loob ng sistema, hindi matututulang ebidensya, at 20 taon nang nakaimbak na galit na sa wakas ay may malinaw na layunin. Ang lobby ng gusali ay isang palabas ng pinakintab na marmol at modernong sining na mas mahal kaysa sa kikitain ni Marisol sa 1,000 buhay na trabaho. Ang mga executive na nakasuot ng perpektong suit ay naglalakad na may artipisyal na pagmamadali ng mga naniniwala na ang bawat segundo ay may halagang pera. Ilan sa kanila ang huminto upang tumingin ng dumaan ang grupo. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan na parang alon sa isang lawa. Nagsimula na ang mga chismis, sabi ni Carlo. Sa tanghali, malalaman ng buong lungsod na isang hindi kilalang tagapagmana ang umaangkin ng bahagi ng imperyong Alcantara. Mabuti. Itinaas ni Marisol ang kaniyang baba. Hayaan nilang malaman. Dinala sila ng pribadong elevator sa ika-40 palapag
kung saan ang mga opisina ng lupon ng mga direktor ay sumasakop sa isang espasyo na nakikipagkumpetensya sa ilang mga museo sa laki at karangyaan. Isang receptionist ang naghihintay sa kanila na may nerbiyos na ekspresyon. Doña Alcantara, Senyor Carlo, bati niya na may nanginginig na boses. Hinihintay po kayo ni Senyor Alcantara sa conference room, ngunit tiningnan niya si Marisol na may pag-aalinlangan. Wala po akong instruksyon tungkol sa binibini. Ang binibining De La Cruz ay aking personal na bisita, sabi ni Doña Aida na may autoridad na hindi tumatanggap ng pagtutol at mayroon siyang karapatang naroroon sa meeting na ito. Mabilis na tumango ang receptionist at ginabayan sila sa isang pasilyo na may mga larawan ng mga Alcantara patriarch, mga lalaking may matatag na ekspresyon na nagtayo ng mga yaman sa balikat ng libu-libong hindi nakikitang manggagawa. Sa dulo ng pasilyo, huminto si Marisol sa harap ng isang portrait na nagpatigil sa kaniyang hininga. Ito ay isang batang babae, maganda, na may mga mata na nagniningning sa determinasyon at isang ngiti na nagpapahiwatig ng mga nakatagong lihim. Sa ginintuang plaka sa ilalim ng portrait ay nakasulat, Elena Garcia de Alcantara, Benefactora, 1955-2021. May portrait po dito si Elena? Gulat na tanong ni Marisol. Inilagay iyan ng tito ko pagkatapos ng kaniyang pagkamatay, paliwanag ni Carlo na may kapaitan. Purong pagpapaimbabaw. Sinira niya ang buhay niya at pagkatapos ay pinuri siya sa publiko upang mapanatili ang hitsura o marahil ay isang paalala, malumanay na dagdag ni Doña Aida. Isang paalala ng babaeng hindi niya kailanman kayang dominahin, na hindi kailanman sumuko sa kaniyang kalupitan, na namatay na mas malaya kaysa sa kaniya. Hinawakan ni Marisol ang frame ng portrait ng mahina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong mukha ng kaniyang apong sa tuhod at sa mga matang iyon na pininturahan ng langis ay nakita niya ang parehong apoy na nararamdaman niya na naglalagablab sa kaniyang sariling dibdib. Sige, sabi niya. Sa wakas, oras na para tapusin ang sinimulan niya. Bumukas ang mga pinto ng conference room na nagbubunyag ng isang espasyo na pinangungunahan ng isang oval na mesa na gawa sa mahogany na marahil ay mayroon ng hindi bababa sa 50 taon. 12 upuan na gawa sa balat ang nakapalibot sa mesa, 11 sa mga ito ay okupado ng mga lalaki at babae na nagpapalabas ng kapangyarihan at pagkakabahala sa parehong proporsyon. At sa ulo ng mesa, naghihintay si Don Ricardo Alcantara na may ekspresyon ng isang nakulong na mandaragit. Aba-aba, putol ng kaniyang boses sa hangin na parang kalawang na kutsilyo. Nagpasya ang aking mahal na asawa na dalhin ang impostor direkta sa aming mesa. Napakagaling. Hindi siya impostor. Umupo si Doña Aida sa kaniyang itinalagang lugar nang hindi nagugulat at maririnig ng lupon na ito kung bakit. Wala nang oras ang lupon na ito para sa mga pantasya ng nawawalang mana. Kinatok ni Don Ricardo ang mesa. Ipinatawag ko ang meeting na ito upang talakayin ang mga seryosong usapin ng kumpanya, hindi para aliwin ang mga ilusyon ng isang janitress. Dating empleyada, sabi ni Marisol sa unang pagkakataon, ang kaniyang boses ay nakakagulat na matatag. Kayo mismo ang nagpasya na tanggalin ako kagabi, bago niyo pa ako binalaan na sirain ang aking buhay. Ang mga bulungan ay lumaganap sa mesa. Ilang miyembro ng lupon ang nagpalitan ng hindi komportableng tingin. Mga banta? Isang matandang lalaki sa likuran ng mesa ang nagtaas ng kilay. Don Ricardo, ano ang pinag-uusapan ng dalagang ito? Wala namang kinalaman Gino, binaliwala ni Don Ricardo sa isang senyas. Nagkaroon siya ng alterkasyon sa seguridad kagabi sa sayaw. Naghihinanakit siya at naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap ako ng hustisya, pagwawasto ni Marisol, na hindi pareho. Lumingon siya sa lalaking nagsalita. Si Gino Fernandez, ayon sa plaka sa harap ng kaniyang upuan, ay may hitsura ng isang taong nakakita ng napakaraming laro ng kapangyarihan upang madaling maloko. Senyor Fernandez, nakilala niyo po ba si Lola Elena Garcia? Ang katahimikan na sumunod ay nagbunyag ng marami. Tiningnan sandali ni Gino si Don Ricardo bago sumagot. Nakilala ko siya ilang taon na ang nakakaraan. Siya ay isang pambihirang babae. Siya po ang aking apong sa tuhod. Ang deklarasyon ay bumagsak na parang bomba sa silid. Ilang miyembro ng lupon ang yumuko na may panibagong interes. Imposible iyan. Isang babaeng may kulay pilak na buhok ang sumagot. Hindi kailanman nagkaroon ng anak si Elena. Nagkaroon si Elena ng anak ng palihim 48 taon na ang nakakaraan. Lumapit si Attorney Ben, binuksan ang kaniyang briefcase. Isang anak na nagngangalang Aurora
bunga ng kaniyang relasyon kay Don Jose Alcantara, ang nakatatandang kapatid ni Don Ricardo. Ang pagbanggit kay Jose ay nagdulot ng nakikitang reaksyon. Ang ilan ay namutla, ang iba ay sumimangot. Malinaw na ang pangalan ng yumaong patriarka ay nagdudulot pa rin ng ripples sa mga corporate waters na iyon. Si Aurora Alcantara, bagaman hindi niya kailanman ginamit ang apelyidong iyon, ay pinalaki ng palihim ng isang babaeng nagngangalang Lola Corazon de la Cruz, patuloy ni Attorney Ben. Nagpakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Ruben de la Cruz at nagkaroon ng anak, si Marisol, ang babaeng nasa harap ninyo. At anong ebidensya mayroon ka sa mga pahayag na ito? Ibinuga ni Don Ricardo ang mga salita. Mga kwento ng isang matandang babaeng senile. Mayroon akong orihinal na huling habilin ni Lola Elena Garcia na duly notarized at nakarehistro. Kinuha ni Attorney Ben ang isang dokumento at inilagay sa mesa, isang huling habilin na nagngangalang Maria Marisol de la Cruz bilang kaniyang tanging universal na tagapagmana. Ang huling habilin na iyan ay pandaraya. Tumayo si Don Ricardo. Si Elena ay may kapansanan sa pag-iisip sa kaniyang huling mga taon. Anumang dokumento na kaniyang pinirmahan ay maaaring ipawalang bisa, may kapansanan. Nagpakawala si Doña Aida ng mapait na tawa. Si Elena ay nakikipagpalitan ng liham sa akin hanggang 1 linggo bago siya mamatay. Mas malinaw ang pag-iisip niya kaysa kailanman. Bukod pa rito, dagdag ni Attorney Ben, mayroon akong medical certifications mula sa 3 independenteng psychiatrist na nagsuri kay Elena sa loob ng huling 5 taon ng kaniyang buhay. Lahat ay sumasang-ayon na siya ay nasa buong pagmamay-ari ng kaniyang kakayahan sa pag-iisip. Kinuyom ni Don Ricardo ang kaniyang mga kamao nang napakahigpit na namutla ang kaniyang mga buko-buko. Ang bitag na inihanda niya sa loob ng mga dekada ay gumuho sa harap ng kaniyang mga mata. Kahit totoo ang lahat ng ito, sumagot ang isa pang miyembro ng Lupon, isang babaeng nagngangalang Attorney Celeste Ramos. Ano ang kinalaman nito sa kumpanyang ito? Ang huling habilin ni Elena ay isang personal na usapin, hindi corporate. Mayroon itong lahat ng kinalaman. Tumayo si Carlo na kinuha ang folder na ipinakita niya ng nakaraang gabi dahil kabilang sa mga ari-arian na iniwan ni Elena kay Marisol ay ang mga shares ng kumpanyang ito, orihinal na shares, na kumakatawan sa 40% ng foundational capital. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Imposible iyan, namutla si Attorney Celeste. Ang mga shares na iyan ay natunaw na ilang dekada na ang nakaraan. Itinago pagwawasto ni Carlo. Ibinigay sila ng lolo ko kay Elena bilang kabayaran nang iwanan siya ng aking ama na buntis. Ito ang kaniyang paraan upang masigurado na siya at ang kaniyang anak ay magkaroon ng seguridad sa pinansyal. Ngunit nang mamatay ang aking ama, kinumbinsi ni Don Ricardo ang lahat na hindi kailanman umiral ang mga shares na iyon. Totoo ba ito? Tiningnan ni Gino Fernandez si Don Ricardo na may ekspresyon na may halong kawalang paniniwala at isang bagay na mas mapanganib, pagkadismaya. Mga kasinungalingan, pilit ni Don Ricardo, ngunit nawalan na ng kumbiksyon ang kaniyang boses, mga gawa-gawa ng isang mapaghinanakit na pamangkin at isang oportunistang impostor. Kung gayon, hindi niyo mahalaga na ipresenta namin ang mga orihinal na dokumento? Kinuha ni Attorney Ben ang isa pang tumpok ng mga papeles. Mga certificate ng shares na pinirmahan mismo ng nagtatag na si Don Emilio Alcantara na may petsang 48 taon na ang nakakaraan, nakarehistro sa mga bangko sa Switzerland kung saan walang jurisdiksyon si Don Ricardo. Ang mga dokumento ay nagpalitan ng kamay sa paligid ng mesa. Sa bawat miyembro na sumusuri sa mga ito, mas lalong humina ang posisyon ni Don Ricardo. Mayroon pa po. Sabi ni Marisol na nararamdaman na ito na ang oras upang ibunyag ang pinakamakapangyarihang baraha, isang bagay na higit pa sa shares at mana. Kinuha niya mula sa kaniyang bag ang mga dokumento na ibinigay sa kaniya ng kaniyang lola ng nakaraang gabi. Ang medical records, ang mga sinumpaang salaysay, ang ebidensya ng kung ano ang talagang nangyari ng gabing namatay si Aurora. Ang aking ina, si Aurora de la Cruz, ay hindi namatay dahil sa postpartum complications. Nanginginig ang kaniyang boses, ngunit hindi ito nabali. Namatay siya 3 araw pagkatapos manganak, pagkatapos ng isang komprontasyon kay Don Ricardo Alcantara sa ospital kung saan siya nagpapagaling. Kasinungalingan! Kinatok ni Don Ricardo ang mesa. Ganap na kasinungalingan. Mayroon akong mga pahayag mula sa 2 nurse na naroroon ng gabing iyon, patuloy ni Marisol. Mga nurse na nakakita kay Don Ricardo Alcantara na pumasok sa silid ng aking ina na humihingi na ibigay sa kaniya ang kaniyang sanggol na nakarinig ng mga sigawan
na nakasaksi kung paano bumagsak ang aking ina pagkatapos ng komprontasyong iyon. Kaya nilang sabihin ang anumang gusto nila para sa pera. Pagtatanggol ni Don Ricardo, ngunit ang kaniyang nakikitang pawis ay nagsimulang mamuo sa kaniyang noo. Ang isa sa kanila ay namatay 5 taon na ang nakakaraan. Pag-amin ni Marisol, ngunit ang isa ay buhay at handang magpatotoo sa publiko tungkol sa nakita niya ng gabing iyon. Sino? Ang tanong ay lumabas mula sa iba't ibang labi ng sabay-sabay. Ang pangalan niya ay Manang Celia Santos. Tumingin direkta si Marisol kay Don Ricardo. Kasalukuyan siyang naninirahan sa ibang bansa, kung saan hindi mo siya kayang abutin. Tinulungan siya ni Elena na tumakas 12 taon na ang nakakaraan, nang magsimula kang magtanong ng hindi komportableng tanong tungkol sa mga saksi sa nakaraan. Binitawan ni Don Ricardo ang kaniyang upuan na wala ang lahat ng pretensyon ng kontrol. Sa unang pagkakataon ay nakita ng mga miyembro ng lupon kung ano talaga siya. Isang desperadong tao na ang mga kasinungalingan ay sa wakas ay umabot sa kaniya. Nangangailangan ito ng kumpletong investigasyon. Matalim na sabi ni Gino Fernandez. Iminumungkahi ko na suspendihin si Don Ricardo Alcantara mula sa lahat ng kaniyang executive functions hanggang sa maayos na maimbestigahan ang mga akusasyong ito. Hindi niyo po iyan magagawa, sigaw ni Don Ricardo. Sa akin ang kumpanyang ito. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ng mga shareholders nito, malamig na sagot ni Attorney Celeste Ramos. At kung totoo ang sinasabi ng dalagang ito, nagsisinungaling ka sa lupon na ito sa loob ng mga dekada. Ikalawa, ang panukala. Dagdag ng isa pang miyembro. Ikatlo, isa-isa. Itinaas ang mga kamay sa paligid ng mesa. Sina Doña Aida, Carlo, Gino, Attorney, Celeste. At iba pa na hindi alam ni Marisol ang mga pangalan. Ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng parehong pagkasuklam sa mga pagbubunyag. Nang matapos ang botohan, 9 sa 11 miyembro ang bumoto, pabor sa pagsuspinde. Si Don Ricardo Alcantara, ang lalaking kumontrol sa imperyong ito sa loob ng mga dekada, ay nawalan ng kapangyarihan sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit habang tahimik na ipinagdiriwang ng iba ang tagumpay, may napansin si Marisol na nagpakilabot sa kaniya. Ang ekspresyon sa mukha ni Don Ricardo ay hindi pagkabigo, ito ay pagkalkula ng mga plano na hindi pa nabubunyag. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, may ibinulong siya na si Marisol lang ang nakarinig, hindi pa ito tapos. May mga lihim na kahit si Elena ay hindi alam. Mga lihim tungkol sa iyong ama, tungkol sa kung paano siya namatay. Tanungin mo ang iyong lola kung ano ang nangyari kay Ruben de la Cruz. Tanungin mo kung bakit hindi niya kailanman ikinuwento sa iyo ang tungkol sa kaniya. Bago pa makasagot si Marisol, iginagabay na ng mga security guard si Don Ricardo palabas ng silid, ngunit ang kaniyang mga salita ay nanatili na nilalason ang hangin ng tagumpay na may bagong mga tanong. Ang kaniyang ama, si Ruben de la Cruz, ang lalaking hindi kailanman binabanggit ng kaniyang lola, ang lalaking ang pag-iral, ay natutunan ni Marisol na hindi natanungin ano pa ang itinago sa kaniya. Anong iba pang mga lihim ang naghihintay sa mga anino? At ang pinakanakakagambala, bakit nakangiti si Don Ricardo habang inilalabas siya sa silid? Na tila may alam siya na magbabago ng lahat. Natapos ang laban ng araw, ngunit nagsisimula pa lang ang giyera. Ang mga salita ni Don Ricardo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Marisol habang bumababa ang elevator sa 40 palapag ng gusali ng korporasyon. Tanungin mo ang iyong lola kung ano ang nangyari kay Ruben de la Cruz. Tanungin mo kung bakit hindi niya kailanman ikinuwento sa iyo ang tungkol sa kaniya. Ang kaniyang ama, ang lalaking umiral lamang sa isang kupas na litrato na itinago ng kaniyang lola sa ilalim ng isang drawer. Ang lalaking ang pangalan ay binibigkas ni Corazon na may halo ng sakit at isang bagay na hindi kailanman matukoy ni Marisol. Ayos ka lang? Pinutol ng boses ni Carlo ang kaniyang mga iniisip. Hindi, matapat na sagot ni Marisol. May sinabi si Don Ricardo bago siya umalis. Isang bagay tungkol sa tatay ko. Nagpalitan ng tingin sina Doña Aida at Carlo na hindi napansin. May alam po ba kayo? Direktang hinarap sila ni Marisol. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari kay Ruben de la Cruz? Ang katahimikan sa elevator ay naging hindi matitiis. Sa huli, nagsalita si Doña Aida. May mga bagay na kahit kami ay hindi lubos na alam, Marisol. Ngunit kung binanggit ni Don Ricardo ang iyong ama, nangangahulugan na mayroon siyang impormasyon na plano niyang gamitin bilang sandata. Kailangan kong kausapin ang lola ko ngayon. Ang paglalakbay pabalik sa apartment ay ang pinakamahaba sa kaniyang buhay. Bawat traffic light, bawat liko, bawat segundo ay humaba na tila nais siyang pahirapan ng oras.
Nang sa wakas ay dumating, halos tumakbo si Marisol patungo sa pinto. Si Corazon ay nakaupo eksakto kung saan niya iniwan ng madaling araw na iyon, na tila hindi gumalaw sa loob ng ilang oras. Nakabukas pa rin ang kahoy na kahon sa harap niya, ngunit ngayon ay may isa pang bagay sa mesa, isang dilaw na sobre na hindi pa nakikita ni Marisol. Alam kong babalik ka na may mas maraming tanong. Nagsalita si Corazon nang hindi nag-aangat ng tingin. Nakita ko sila sa iyong mga mata nang umalis ka kaninang umaga, ngunit umasa ako na mayroon pa akong mas maraming oras. Lola, ano po ang nangyari sa tatay ko? Ipinikit ng matanda ang kaniyang mga mata na tila ang tanong ay isang pisikal na suntok. Ruben, bulong niya ang pangalan na parang isang panalangin. Ang aking mahal na Ruben, ang mahal niyo po? Umupo si Marisol sa harap niya. Halos hindi po kayo nagkukuwento tungkol sa kaniya. Sa loob ng 24 taon ay ipinakita niyo lang sa akin ang isang litrato. Palagi kong iniisip na dahil po iyon sa nagdulot ng sakit ang pag-alala sa kaniya. Nagdulot ito ng sakit sa akin dahil ang kaniyang pagkamatay ay kasalanan ko. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon na nagbabanta na lunurin ang lahat. Ano po ang sinasabi niyo? Sa wakas ay binuksan ni Corazon ang kaniyang mga mata. Puno ang mga ito ng mga luha na tila naghintay ng mga dekada upang dumaloy. Si Ruben de la Cruz ay hindi lang asawa ni Aurora, siya ang aking anak, Marisol, ang aking tanging biological na anak. Huminto ang mundo. Naramdaman ni Marisol na nawala ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa, na ang mismong realidad ay nahati sa libu-libong piraso na imposibleng muling itayo. Hindi po iyan totoo. Ang kaniyang boses ay lumabas na parang bulong. Nanay ko si Aurora. Pinalaki niyo si Aurora. Kung anak niyo si Ruben, ibig sabihin ay magkapatid sa ampon ang mga magulang ko. Kumpleto, pagwawasto ni Corazon. Dumating si Aurora sa buhay ko nang si Ruben ay 5 taong gulang. Pinalaki ko sila ng magkasama bilang magkapatid. Hindi ko kailanman inakala na magkakagustuhan sila. Bakit niyo po hindi sinabi sa akin? Dahil mas komplikado ang katotohanan kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Kinuha ni Corazon ang dilaw na sobre at hinawakan ito sa kaniyang dibdib. Palaging alam ni Ruben na ampon si Aurora. Palagi niyang alam na hindi sila magkadugo. Ngunit nang matuklasan nila na nagdadalang tao ka, lumitaw si Don Ricardo Alcantara sa aming buhay na parang isang sumpa. Alam po ni Don Ricardo ang tungkol sa tatay ko? Gusto ni Don Ricardo si Aurora para sa kaniya. Nang tanggihan siya nito at pinili si Ruben, hindi kinaya ng kaniyang pagmamalaki. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa aming pamilya, naghahanap ng anumang magagamit niya laban sa amin. Binuksan ni Corazon ang sobre na may nanginginig na mga kamay at kinuha ang ilang kulubot na dokumento. Natuklasan niya na nagkaroon si Ruben ng problema sa batas noong bata pa siya, maliliit na pagnanakaw upang matulungan akong magbayad ng mga bayarin nang ako ay may sakit. Wala namang seryoso, ngunit sapat na para gamitin ito ni Don Ricardo bilang banta. Anong klaseng banta? Sinabi niya kay Ruben na kung hindi siya mawawala sa buhay ni Aurora, ipapakulong niya ito sa loob ng maraming taon. Mayroon siyang mga koneksyon sa sistema ng hustisya, kaya niyang gumawa ng ebidensya, manipulahin ang mga saksi. Si Ruben ay isang mapagpakumbabang tao, walang yaman para ipagtanggol ang sarili. Malayang dumadaloy na ngayon ang mga luha sa kulubot na pisngi ni Corazon. Lumapit sa akin ang anak ko, nang gabing iyon na wasak na wasak. Ikinuwento niya ang lahat. Sinabi niya sa akin na binigyan siya ni Don Ricardo ng ultimatum. Lumayo kay Aurora magpakailanman o harapin ang isang sentensya na sisira sa anumang kinabukasan na maaari niyang magkaroon. At ano po ang napagdesisyonan niya? Nagpasya siyang manatili, ngumiti si Corazon sa pamamagitan ng luha. Sinabi niya sa akin na mas gusto niyang gugulin ang nalalabi niyang buhay sa isang selda kaysa iwanan ang babaeng minahal niya at ang sanggol na paparating. Sinabi niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa mga banta ng maliliit na tao na may malalaking pitaka. Nararamdaman ni Marisol ang mga luha na dumadaloy sa kaniyang sariling mukha. Ang ama na hindi niya kailanman nakilala ay naging isang taong may prinsipyo, may tapang, may hindi matitinag na pag-ibig. Ano po ang nangyari pagkatapos? Ipinanganak si Aurora. Sa loob ng 3 araw, sila ang pinakamasayang magulang sa mundo. Hinawakan ka ni Ruben sa loob ng maraming oras na kinakantahan ka ng mga kanta na siya mismo ang nag-imbento. Sinabi niya na ikaw ang pinakamagandang himala na kaniyang nasaksihan. Ganap na nabasag ang boses ni Corazon at pagkatapos ay lumitaw si Don Ricardo sa ospital. Hiniling niya na kunin ka, binantaan si Aurora.
Nagdulot siya ng krisis na nagtapos sa buhay nito, ngunit hindi iyon ang tanging kalupitan niya ng gabing iyon. Ano pa po ang ginawa niya? Habang sinusubukan ng mga doktor na iligtas si Aurora, kinompronta ni Don Ricardo si Ruben sa pasilyo ng ospital. Sinabi niya na lahat ay kasalanan niya, na kung tinanggap niya ang kasunduan, kung nawala siya tulad ng nararapat, buhay pa sana si Aurora, na ang dugo nito ay nasa kaniyang mga kamay. Kinuha ni Corazon ang isang nakatiklop na papel mula sa sobre. Ito ang sulat na iniwan ni Ruben ng gabing iyon. Nakita ko ito sa tabi niya, wala nang buhay. Kinuha ni Marisol ang papel na may nanginginig na mga kamay. Ang sulat kamay ay nanginginig, nabahiran ng tila tuyong luha mula sa mga dekada na ang nakakaraan. Inay, patawarin niyo po ako sa hindi pagiging matatag. Patawarin niyo po ako sa paniniwala sa mga salita ng lalaking iyon. Nawala si Aurora at dinala niya ang aking kaluluwa. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong ang pagmamahal ko ang kumuha ng kaniyang buhay. Hindi ko kayang mabuhay sa isang mundo kung saan wala siya. Ingatan niyo po si Marisol. Sabihin niyo sa kaniya na minahal siya ng kaniyang ama mula sa unang sandali na hawak niya siya. Sabihin niyo sa kaniya na siya ang pinakamaliwanag na ilaw sa pinakamadilim na dilim. At pakiusap, huwag niyo kailanman ikuwento sa kaniya kung paano ako nagtapos. Ayaw kong lumaki siya na may anino ng aking pagiging duwag sa kaniyang balikat. Mahal ko po kayo, inay, at mamahalin ko si Aurora magpakailanman. Ruben, hindi makahinga si Marisol. Ang mga salita sa papel na iyon ay nagkukuwento ng pag-ibig na nawasak, ng malupit na manipulasyon, ng isang lalaking winasak ng isang halimaw na walang puso. Hindi po kinaya ng tatay ko ang sakit at umalis na siya. Ang mga salita ay lumabas na parang isang nahihirapang bulong. Kinuha ni Don Ricardo Alcantara ang kaniyang kagustuhang mabuhay, pagwawasto ni Corazon na may boses na puno ng galit na nakaimbak sa mga dekada. Pinaniwala niya na may kasalanan siya sa pagkamatay ni Aurora. Sinira niya ito sa mga salita na mas nakamamatay kaysa sa anumang sandata. Bakit po niyo ito itinago? Dahil hiniling sa akin ni Ruben na gawin iyon. Ang kaniyang huling kagustuhan ay huwag mo kailanman malaman ang totoo. Gusto kanyang protektahan, kahit sa kamatayan. Pero may karapatan akong malaman. Naramdaman ni Marisol ang galit na humahalo sa sakit. May karapatan akong makilala ang tatay ko upang maintindihan kung bakit ako lumaki nang wala siya. Alam ko. Yumuko si Corazon, at bawat araw sa loob ng 24 taon na ito, ang kasalanang iyon ang kumain sa akin. Ngunit labis akong natakot, Marisol. Takot na sirain ka ng katotohanan tulad ng pagsira nito kay Ruben. Takot na makahanap si Don Ricardo ng mga bagong paraan upang saktan ka kung masyado kang nakakaalam. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamasakit na naranasan ni Marisol. Ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kaniyang buhay, tungkol sa kaniyang pamilya, tungkol sa kaniyang sariling pagkakakilanlan ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, may ibang nagsisimulang umusbong, isang bagay na mas malakas kaysa sa kalungkutan, mas makapangyarihan kaysa sa kawalang pag-asa, determinasyon. Sinira ni Don Ricardo Alcantara ang tatay ko. Nagsalita si Marisol na may boses na lumalakas sa bawat salita. Siya ang nagdulot ng pagkamatay ng nanay ko. Sinira niya ang buhay ng aking apong sa tuhod. Pinananatili niya akong nabubuhay sa takot sa loob ng mga dekada at may lakas pa rin ng loob na takutin ako. Marisol, ano ang iniisip mo? Iniisip ko na oras na para may pumigil sa kaniya. Nagring ang telepono ni Marisol sa sandaling iyon. Ito ay isang hindi kilalang numero na may international prefix. Nag-alinlangan siya sandali bago sumagot. Maria Marisol de la Cruz, tanong ng isang boses ng babae na may banyagang accent. Ang pangalan ko ay Manang Celia Santos. Kinontak ako ni Doña Aida Alcantara, ilang oras na ang nakakaraan. Sinabi niya sa akin na sa wakas ay dumating na ang oras upang sabihin ang totoo. Bumilis ang tibok ng puso ni Marisol. Ang nurse na nakasaksi sa lahat, ang testigo na nakatago sa loob ng 15 taon. Manang Celia, kailangan ko po kayong kausapin. Alam ko anak, bahagyang nanginginig ang boses ni Manang Celia. May mga bagay tungkol sa gabing iyon na walang iba ang nakakaalam. Mga bagay na itinago ko ng napakatagal dahil natatakot ako. Anong klasing bagay? Hindi lang nagdulot si Don Ricardo Alcantara ng krisis sa iyong ina sa kaniyang mga banta. May ginawa pa siya, isang bagay na kahit si Corazon ay hindi alam. Tiningnan ni Marisol ang kaniyang lola na nakikinig sa pag-uusap na may ekspresyon ng pagkalito. Ano po ang ginawa niya? Sinuhulan niya ang isa sa mga doktor upang hindi siya manghimasok sa tamang oras. Nagbayad siya upang mamatay si Aurora, Marisol.
At mayroon akong mga ebidensya. Huminto ang mundo sa ikatlong pagkakataon sa gabing iyon na tila walang katapusan. May ebidensya po kayo? Mga recording. Ang doktor, bago siya mamatay 3 taon na ang nakakaraan, ay ipinagtapat sa akin ang lahat. Kinain siya ng kasalanan. Binigyan niya ako ng mga tape kung saan niya inaamin ang ginawa niya at kung sino ang nagbayad sa kaniya. Itinago ko ang mga ito sa loob ng maraming taon na naghihintay ng tamang sandali. Bakit po ngayon? Dahil may sakit ako, anak. Binibigyan ako ng mga doktor ng mas mababa sa 1 taon at ayaw kong umalis sa mundong ito nang hindi nakakamit ang hustisya. Lumakas ang boses ni Manang Celia. Iniligtas ako ng iyong apong sa tuhod na si Elena nang magsimula akong hanapin ni Don Ricardo. Itinago niya ako, pinrotektahan niya ako. Binigyan niya ako ng bagong pagkakakilanlan, utang ko sa kaniya ang lahat. At ang pinakamahusay na paraan upang bayaran siya ay sa pagtulong sa kaniyang apong sa tuhod na tapusin ang sinimulan niya. Nasaan po kayo? Nasa flight ako ngayong gabi. Darating ako bukas ng umaga. Susunduin ako ni Doña Aida sa airport. Manang Celia, bakit po kayo magpapanganib na bumalik pagkatapos ng napakaraming taon? Dahil ang ilang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa takot, Marisol, at dahil gusto kong tingnan sa mata si Don Ricardo Alcantara kapag sa wakas ay bumagsak siya. Natapos ang tawag, iniwan si Marisol na hawak ang telepono na parang isang bomba na malapit ng sumabog. Ano ang sinabi? Tanong ni Corazon na may nanginginig na boses. Na hindi lang nagdulot si Don Ricardo ng pagkamatay ng nanay ko, pinlano niya iyon. Nagbayad siya upang mangyari. Ang sigaw na lumabas kay Corazon ay ang pinakamabigat na tunog na narinig ni Marisol sa kaniyang buhay. 24 taon ng sakit, ng pag-aalinlangan, ng kasalanan ay sa wakas ay may isang kakilakilabot na paliwanag. Anak ko, humihikbi si Corazon, ang aking Aurora. Siya ang sanhi ng pagkamatay niya. Niyakap ni Marisol ang kaniyang lola ng mahigpit. Nararamdaman ang marupok na katawan na nanginginig sa bawat hikbi. Sa sandaling iyon, walang mga tagapagmana. Walang mga yaman, walang mga corporate battles. Mayroon lamang 2 sirang babae na pinag-isa ng mga dekada ng pagkawala. Sa wakas ay nauunawaan ang laki ng kasamaan na kanilang kinaharap. Ngunit ang sakit, gaano man ito kalalim, ay hindi kayang pigilan ang nagaganap na. Nag-vibrate ang telepono ni Marisol na may mensahe mula kay Carlo. Masamang balita, nagpatawag si Don Ricardo ng press conference bukas ng tanghali. Lalabanan niya sa publiko. Sabi niya, mayroon siyang mga pagbubunyag na sisira sa iyong kredibilidad magpakailanman. Kailangan nating maghanda. Binasa ni Marisol ang mensahe at nakaramdam ng pagbabago sa kaniyang kalooban. Ang takot na naramdaman niya ilang oras na ang nakakaraan ay nagbago sa isang ganap na kakaiba. Resolusyon. Lola, sabi niya na may matatag na boses. Bukas, tatapusin natin ito. Bukas, haharapin ni Don Ricardo Alcantara ang lahat ng taong sinira niya at sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, matatalo siya. Tiningnan siya ni Corazon na may mga mata na basa pa, ngunit may bago sa mga ito, pag-asa. Ipagmamalaki ka ng tatay mo, bulong niya. Alam ko po, Lola. Hinawakan ni Marisol ang kaniyang mga kamay. At bukas, igagalang ko ang kaniyang alaala sa tanging paraan na alam ko. Sa paglaban, para sa katotohanan hanggang sa huli. Sa labas, bumabagsak ang gabi sa lungsod na parang isang madilim na kumot, ngunit hindi na natatakot si Marisol sa dilim dahil alam niya na pagkatapos ng pinakamahabang gabi ay palaging dumarating ang bukang liwayway at ang bukang liwayway bukas ay magdadala ng hustisya o pagkawasak. Tanging oras lang ang makapagsasabi. Pininturahan ng bukang liwayway ang kalangitan na may ginintuang kulay nang matapos si Marisol sa paghahanda para sa pinakamahalagang araw ng kaniyang buhay. Hindi siya natulog. Bawat oras ng gabi ay inilaan sa pagrerepaso ng mga dokumento, pag-aayos ng mga ebidensya at paghahanda ng mga salita na sa wakas ay magbibigay ng hustisya sa lahat ng sinira ni Don Ricardo Alcantara. Pinagmasdan siya ni Corazon mula sa bukana ng silid. Ang kaniyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng isang bagay na hindi nakita ni Marisol sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Napakalaki ng pagkakahawig mo sa kaniya, bulong ng matanda. Si Aurora ay may parehong tingin na iyon kapag may napagdesisyonan siya, na tila ang buong mundo ay maaaring gumuho at mananatili siyang nakatayo. Natuto po ako sa pinakamalakas na babaeng kilala ko. Lumapit si Marisol upang yakapin siya. Sa inyo, sa nanay ko, kay Elena, lahat ng lakas na iyon ay dumadaloy sa aking mga ugat. Natatakot ka ba? Nakakatakot po ako, pag-amin ni Marisol.
ngunit hindi na ako kinokontrol ng takot. Ngayon, ako na ang kumokontrol dito. Nag-vibrate ang telepono na may mensahe mula kay Doña Aida. Dumating na si Manang Celia, papunta na kami. Magsisimula ang press conference ni Don Ricardo sa loob ng 3 oras. Oras na para isulat ang pagtatapos ng kuwentong ito. Ang Metropolitan Convention Center ay abala sa aktibidad ng dumating si Marisol na sinamahan ng kaniyang lola, ni Carlo, ni Doña Aida, ni Attorney Ben at ng isang matandang babae na nahihirapang maglakad, ngunit may hindi matitinag na determinasyon, Manang Celia Santos. Ang mga mamamahayag mula sa lahat ng mahahalagang media ay nagkagulo sa pangunahing auditorium kung saan ipinatawag ni Don Ricardo Alcantara ang kaniyang press conference. Ang mga kamera ay nakatutok sa walang laman na podium, naghihintay sa lalaking nangangako ng mga paputok na pagbubunyag. Ano po ang plano? Tanong ni Carlo habang pinagmamasdan ang pulutong mula sa isang pribadong silid. Hayaan nating magsalita muna si Don Ricardo, sagot ni Marisol. Sabihin niya ang lahat ng kaniyang kasinungalingan, subukan niyang sirain ako sa publiko at pagkatapos, kapag akala niya ay nanalo na siya, kukunin natin ang lahat sa kaniya. Mapanganib iyan, babala ni Attorney Ben. Kung ang kaniyang mga akusasyon ay kapani-paniwala, ang opinyon ng publiko ay maaaring kumampi sa kaniya bago pa tayo magkaroon ng pagkakataon na sumagot. Ang katotohanan ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa mga kasinungalingan, sabi ni Manang Celia sa unang pagkakataon. Ang kaniyang boses ay malat, ngunit matatag. Nag-antay ako ng 15 taon para sa sandaling ito. Ilang minuto pa ay walang babaguhin. 12:00 ng tanghali, umakyat si Don Ricardo Alcantara sa podium. Nakasuot siya ng isang perpektong suit at ang kaniyang ekspresyon ay sa isang taong ganap na sigurado sa kaniyang tagumpay. Kinukuha ng mga kamera ang bawat galaw niya habang nililinaw niya ang kaniyang lalamunan. Mga ginang at ginoo ng press, salamat sa pagdalo niyo ngayon. Nagsimula siya na may resonating na boses. Sa loob ng huling 48 oras, ang aking pamilya at ang aking kumpanya ay inatake ng isang kampanya ng paninira na isinagawa ng mga individual na naghahangad na angkinin ang hindi sa kanila. Huminto siya na may dramatiko. Hinahayaan ng mga kamera na makuha ang kaniyang ekspresyon ng pinapanggap na galit. Isang dalagang nagngangalang Maria Marisol de la Cruz, isang janitress sa isa sa aking mga hotel, ang nagpresinta ng di umano'y legal na dokumento na nag-uugnay sa kaniya sa aking pamilya. Inaangkin niya na siya ay tagapagmana ng isang yaman na, ayon sa kaniya, ay ninakaw sa kaniya. Ipinakita sa likuran niya ang mga litrato ni Marisol sa kaniyang uniforme sa trabaho. Ngunit mayroon akong hindi matututulang ebidensya na ang babaeng ito ay isang mandaraya. Ang mga dokumento na kaniyang ipinresinta ay mga gawa-gawa. Ang huling habilin na sinasabi niyang pag-aari niya ay nilikha ng pandaraya at ang mga taong sumusuporta sa kaniya, kasama ang aking sariling asawa at pamangkin, ay minanipula ng kaniyang mga kasinungalingan. Kinuha ni Don Ricardo ang isang folder at teatral na itinaas ito. Narito ang mga ebidensya na si Maria Marisol de la Cruz ay may mga record ng pandarayang pag-uugali, mga record na nagpapatunay na sinubukan niyang dayain ang iba pang mayayamang pamilya sa nakaraan. Ang babaeng ito ay hindi isang nawawalang tagapagmana, siya ay isang kriminal na perpekto sa sining ng panlilinlang. Ang mga bulungan ay lumaganap sa auditorium. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat sa kanilang mga kuwaderno. Sa makatuwid, ipinapahayag ko na agarang magsasampa ako ng legal na aksyon laban kay Maria Marisol de la Cruz at sa lahat ng kaniyang mga kasabwat. Ang katotohanan ay palaging nagtatagumpay laban sa mga kasinungalingan at ngayon ang katotohanan ay malapit ng magtagumpay. Senyor Alcantara, ang boses ni Marisol ang pumutol sa hangin na parang kidlat. Lahat ng ulo ay lumingon sa gilid na pasukan ng auditorium kung saan siya ay naglalakad ng matatag patungo sa entablado, sinundan ng kaniyang grupo ng mga kaalyado. Ano ito? Nawala ang composure ni Don Ricardo sandali. Seguridad, palabasin niyo ang babaeng ito. Hindi ko iyan gagawin, itinaas ni Carlo ang kaniyang boses. Hindi kung gusto mong marinig ng mundo kung ano ang talagang nangyari. Umakyat si Marisol sa entablado nang hindi humihinto. Nag-alinlangan ang mga security guard, nalilito kung paano magpatuloy. Ang tensyon sa auditorium ay nakuryente. Mga ginang at ginoo ng press. Direktang nagsalita si Marisol sa mga kamera. Ang pangalan ko ay Maria Marisol de la Cruz. At oo, hanggang 2 araw na ang nakalipas ay janitress ako sa Alcantara Grand Hotel, ngunit hindi iyan ang buong kwento ko.
Lumingon siya upang tingnan direkta si Don Ricardo sa mga mata. Ang aking apong sa tuhod ay nagngangalang Lola Elena Garcia. Siya ang pinakamatalinong mananayaw ng kaniyang henerasyon. Ang aking lola ay nagngangalang Lola Corazon de la Cruz. Inilaan niya ang kaniyang buhay sa pagprotekta sa akin mula sa mga lalaking tulad mo. Ang aking ina ay nagngangalang Aurora Rory de la Cruz at kayo ang nagdulot ng kaniyang pagkamatay. Nagkagulo ang auditorium sa mga pagbubulungan. Namutla si Don Ricardo. Iyan ay isang katawa-tawang akusasyon. Sinubukan niyang makontrol muli. Hindi niyo kayang pahintulutan ang babaeng ito. Mayroon akong ebidensya, putol ni Marisol, at mayroon akong mga saksi. Nagbigay siya ng senyales patungo sa pasukan. Dahan-dahang lumakad si Manang Celia Santos patungo sa entablado, bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa ganap na katahimikan na bumalot sa auditorium. Ang pangalan ko ay Manang Celia Santos, direktang nagsalita siya sa mga kamera. Sa loob ng 30 taon, ako ay nurse sa Central Hospital. 24 taon na ang nakakaraan. Nasaksihan ko ang isang bagay na naghahabol sa akin bawat gabi mula noon. Ang babaeng ito ay walang kredibilidad. Desperadong putol ni Don Ricardo. Siya ay tinanggal dahil sa kawalang kakayahan. Ako ay tinanggal dahil tumanggi akong manahimik. Kalmadong sagot ni Manang Celia tungkol sa ginawa mo kay Aurora de la Cruz. Kumuha siya ng isang maliit na device mula sa kaniyang bag. Ito ay isang recording ng yumaong doktor, Emilio Vargas, ang doktor na umasikaso kay Aurora ng gabing iyon. Ibinigay niya ito sa akin 3 taon bago siya mamatay. Kinain ng kasalanan ng kaniyang ginawa. Pinindot niya ang play button. Ang boses ng yumaong doktor ang pumuno sa auditorium. Manang Celia, hindi ko na kayang mabuhay na may ganito. Nagbayad sa akin si Don Ricardo Alcantara ng 50,000 piso upang hindi ako manghimasok nang magsimulang magkaroon ng komplikasyon si Aurora de la Cruz. Sinabi niya na kung mamamatay siya, sisiguraduhin niya na umunlad ang aking karera. Kung mabuhay siya, sisirain niya ang lahat ng binuo ko. Bata pa ako, duwag ako at ginawa ko ang pinakakakilakilabot na desisyon sa aking buhay. Pinatay ko ang isang inosenteng babae para sa pera. Naway patawarin ako ng Diyos dahil hindi ko kailanman mapapatawad ang aking sarili. Ang katahimikan na sumunod ay nakakapinsala. Paralisado si Don Ricardo Alcantara. Ang kaniyang mukha ay isang maskara ng takot habang nakikita niya ang kaniyang mundo na gumuho sa real time. Iyan ay isang gawa-gawa, bulong niya. Ang recording na iyan ay minanipula. Mayroon din kaming bank records na nagpapakita ng transfer. Sumagot si Attorney Ben na nagbibigay ng mga dokumento sa pinakamalapit na mamamahayag. Diniposito sa account ni Dr. Vargas, 3 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Aurora de la Cruz. Ang pinagmulan, isang corporate account ng Alcantara Investments. At mayroon pa, patuloy ni Marisol. Pagkatapos mong magdulot ng pagkamatay ng aking ina, sinira mo sa psikolohiya ang aking ama. Lumapit si Corazon na hawak ang sulat ni Ruben na may nanginginig na mga kamay. Ang aking anak na si Ruben de la Cruz, ang asawa ni Aurora. Nabasag ang kaniyang boses, ngunit hindi siya huminto. Inakusahan ni Don Ricardo Alcantara na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kaniyang asawa. Binantaan niya ito, pinahirapan niya ito sa pamamagitan ng mga salita hanggang sa hindi na kinaya ni Ruben. Ang mga luha ay dumadaloy sa mga pisngi ng matanda habang binabasa niya ang mga fragment ng sulat ng kaniyang anak ng malakas. Ang auditorium ay ganap na tahimik. Ilang mamamahayag ang umiiyak ng hayagan. Ang taong ito, itinuro ni Corazon si Don Ricardo. Sinira niya ang buong pamilya ko. Sinira niya ang ina ng aking apo. Sinira niya ang aking anak. Pinananatili niya akong nabubuhay sa takot sa loob ng 24 taon at lahat dahil hindi niya kinaya na tinanggihan siya ng isang babae. Kinuha ni Marisol ang mikropono sa huling pagkakataon. Si Don Ricardo Alcantara ay hindi isang respetadong negosyante. Siya ang responsable sa napakaraming pagkamatay na ginamit niya ang kaniyang pera at kapangyarihan upang takasan ang hustisya sa loob ng mga dekada. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat ng mga kamera na ito, sa harap ng buong mundo, ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas. Lumingon siya sa mga kamera. Ang aking apong sa tuhod na si Lola Elena Garcia ay inilaan ang kaniyang huling mga taon sa pagtitipon ng ebidensya para sa sandaling ito. Alam niya na balang araw ay lalabas ang katotohanan at iniwan niya sa akin ang kaniyang pamana hindi upang ako ay maghiganti, kundi upang ako ay bumuo ng isang bagay na mas mahusay sa ibabaw ng mga abo ng napakaraming pagkawasak.
Lumakas ang kaniyang boses sa bawat salita. Gagamitin ko ang mana ni Elena upang muling itayo ang Akademya ng Sayaw ng Bituin. Isang lugar kung saan ang mga batang babae at lalaki na walang yaman ay maaaring matutong sumayaw, mangarap, maniwala na ang kanilang talento ay mas mahalaga kaysa sa anumang sertipiko. Isang lugar na magpaparangal sa alaala ng aking ina, ng aking ama at ng lahat ng pinatahimik ng mga lalaking naniniwala na ang pera ay maaaring makabili ng kaligtasan sa parusa. Kinukuha ng mga kamera ang bawat sandali habang nananatiling walang galaw si Don Ricardo Alcantara, ganap na natalo, Senyor Alcantara. Direktang tiningnan siya ni Marisol. 2 gabi na. Ang nakakaraan ay sinabi niyo sa akin na ang mga taong tulad ko ay umiral lamang upang linisin ang mga sahig ng mga taong tulad niyo, na ang balse ay para sa mga may pribilehiyo at ang mop ay para sa iba. Humakbang siya patungo kay Don Ricardo, ngunit nagkamali kayo dahil ang janitress na ito ay kakasagip lamang ng lahat ng iyong mga kasinungalingan sa harap ng buong mundo. At kapag natapos na sa iyo ang hustisya, ikaw ang kailangang matutong linisin ang mga sahig ng isang selda. Dahan-dahang nagsimula ang palakpakan mula sa likuran ng auditorium. 1, 2, 10, 100 tao ang nakatayo pumapalakpak sa babaeng humarap sa isang higante at nanalo. Narinig ang mga sirena ng pulis sa labas. Pumasok ang mga opisyal sa auditorium na may mga warrant of arrest. Si Don Ricardo Alcantara ay kinadena sa harap ng parehong mga kamera na kaniyang ipinatawag upang sirain si Marisol. Habang siya ay inilalabas, nagtagpo ang kaniyang mga mata at ang kay Marisol sa huling pagkakataon. Wala nang pagmamataas sa tinging iyon, tanging ganap na pagkatalo. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Oo, kalmadong sagot ni Marisol. Natapos na ito, na 24 taon na ang nakakaraan ng huling huminga ang nanay ko. Kinailangan lang ng panahong ito upang malaman ng mundo. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo si Marisol sa harap ng isang bagong inayos na gusali sa gitna ng kapitbahayan kung saan siya lumaki. Isang maliwanag na karatula ang nag-aanunsyo, Akademya ng Sayaw ng Bituin, kung saan malayang sumasayaw ang mga pangarap. Sa kaniyang tabi, ngumiti si Corazon na may luha ng kaligayahan. Buong pagmamalaki siyang pinagmamasdan ni na Carlo at Doña Aida, at sa harap nila ay daan-daang batang babae at lalaki ang sabik na naghihintay sa pagbubukas ng lugar na magbabago ng kanilang buhay. Gusto mo bang magsalita? Tanong ni Carlo. Tumango si Marisol at lumapit sa mikropono na nakalagay sa harap ng pasukan. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ako ay invisible, isang janitress na mas piniling huwag makita ng mundo. Ngunit itinuro sa akin ng aking apong sa tuhod na si Elena sa pamamagitan ng kaniyang pamana na ang tunay na talento ay hindi nangangailangan ng pahintulot upang lumiwanag. Itinuro sa akin ng aking ina na si Aurora sa pamamagitan ng kaniyang sakripisyo na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang balakid. Itinuro sa akin ng aking ama na si Ruben sa pamamagitan ng kaniyang alaala na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. At itinuro sa akin ng aking lola na si Corazon, bawat araw sa loob ng 24 taon, na ang pag-asa ay hindi kailanman dapat iwanan. Tiningnan niya ang mga bata na nakatingin sa kaniya na may nagniningning na mga mata ng ilusyon. Ang akademya na ito ay para sa inyo, para sa bawat batang babae na nangangarap sumayaw, ngunit walang pera para sa mga klase. Para sa bawat bata na may talento, ngunit walang sinuman na makakita nito. Para sa lahat ng kailanman ay invisible at nararapat lumiwanag. Kinuha niya ang seremonyal na gunting at pinutol ang laso. Ngayon, malayang sumasayaw ang mga pangarap. Ang palakpakan ay pumuno sa hangin habang tumatakbo ang mga bata sa loob ng akademya. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw na parang pinakamagandang musika sa mundo. Lumapit si Corazon kay Marisol at hinawakan ang kaniyang kamay. Narito ang nanay mo, bulong niya. Nararamdaman ko siya. At ang tatay mo rin. Ipinagmamalaki ka nila, anak ko. Napakalaki ng pagmamalaki. Tumingin si Marisol sa asul na kalangitan. Nararamdaman ang isang mahinang simoy ng hangin na humahaplos sa kaniyang mukha. Alam ko po, Lola. Alam ko po. At sa unang pagkakataon sa loob ng 14 taon, naramdaman ni Maria Marisol de la Cruz na sa wakas ay nasa bahay na siya hindi sa isang gusali, hindi sa isang address, kundi sa katotohanan, sa pag-ibig, sa hustisya na tumagal ng buong buhay upang dumating. Ngunit dumating dahil ang mga bituin, bagaman matagal, ay palaging nagniningning. At si Maria Marisol de la Cruz ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa kailanman.